Kwentong bayan na hindi alam ng lahat ay minsan na rin palang itong naging totoo. Pinagpalang araw sa inyo mga kabangers at mga kayanggaw. Nais kong ibahagi ngayong araw ang tungkol sa isang babaeng isinumpa na maging aswang. Ang kwentong ito ang isa sa mga pinagsisisihan namin na hindi na sana nangyari. Dahil dito, napagtanto namin na hindi pala lahat ng misteryo sa mundo ay dapat tinutuklas. May mga bagay pala talaga sa mundo na kailangan talaga nating pabayaan hanggang sa ito ay tuluyan ng makalimutan. Ako si Lemor. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw. Ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Maraming taon na nakalilipas, isang babaeng pinagkaitan ng hustisya ang nalugbok. Ibinigay sa kanya ang mga kasalanang hindi niya ginawa at kalaunan, isinumpa siya ng isang makapangyarihang albularyo ng bayang ito. At dahil sa sumpang yon, siya ay naging aswang, dahilan para mas lalo siyang kamuhian ng mga tao. Nagalit sa kanya ang lahat at gusto siyang paslangin. Napilitan siyang umalis at magpakalayo-layo. At mula noon, wala nang nakakaalam kung nasaan siya. Ang babaeng isinumpa na biktima ng pangit na sistema ay hindi na natagpuan. Ano po palang pangalan ng babaeng yun? Ang pangalan niya ay si Magdalena. Patay na po ba siya kaya hindi na siya makita? Walang nakakaalam kung anong totoong nangyari sa kanya. Basta, bigla na lang siyang nawala eh. At sa kanyang pagbabalik, maghahasik siya muli ng lagim. Awu! Lagot kayo! Nagtakbuhan ng mga bata dahil sa pananakot ni Mang Pepe. Isa siyang albularyo sa lugar namin. Madalas niyang ikwento sa kung sino-sino ang tungkol sa kwento ng babaeng si Magdalena. Ang babaeng isinumparaw sa mga kasalanan nito. Napapailing na lang kami ni Romano Cabanong habang pinagmamasdan ng matandang lalaki na yon. Para kasing hindi siya nagsasawa na ikwento yon sa mga bata araw-araw. Kung minsan nga nagagalit na sa kanya ang ibang nanay. Pero may ibang magulang din naman na gusto ang ginagawa niya para ang mga anak nila ay matakot ng gumala-gala sa gabi. Parang may sayad yata si Mang Pepe no? Kung ano-ano na lang pinagsasasabi sa mga bata eh. Akala mo kung sinong buang eh. Hayaan mo na. Yan na lang yata libangan yan eh. Hindi ba siya natatakot sa ginagawa niya? Di ba nung nakaraan may nagalit ng magulang sa kanya? Sinisira daw kasi niya yung utak ng mga bata eh. Mukha namang hindi siya natatakot. Tingnan mo, pangiti-ngiti pa nga eh. Gagi. Tara na nga. Malapit na dito eh oh. Aalis na sana kami pero mabilis ang paglalakad niya kaya hindi na kami nakaiwas. Nagpapanggap na lang sana kami na hindi siya nakita pero huli na. Nasa harapan na namin siya. Ay, kayong dalawa, gusto niyo bang marinig ang Kwento ng babaeng isinumpa. Nako, ilang beses na naming naririnig yan. Sawang-sawa na nga kami dyan eh. Pero gusto niyo bang marinig ang katotohanan? Hindi na ho. May pupuntahan pa po kasi kami. Magsisisi kayo na hindi niyo ito ginustong marinig. Bibihira lang ang pinagsasabihan ko ng mga bagay na nalalaman ko. Sa ibang araw na lang po siguro. May lakad pa po kasi kami. Hindi na nagsalita ang matandang lalaki, Kabanong. Tumingin na lang siya sa amin ng seryoso. Kami naman ay agad na ring naglakad ng mabilis. Natatawa-tawa pa kami habang papalayo kami sa matandang albularyo. Sira ulo ka rin talaga eh no. Sinabi mo pang sa susunod na araw. Baka mamaya maniwala yun. Para hindi na mangulit. Punta na lang natin si Temyo.
Sabi nun manlilibre siya ngayong gabi. Pustahan tayo. Hindi naman mangyayari yun oh. Puro yabang lang naman kasi yung kaibigan natin na yun eh. Wala namang pera. Kunwari ka pa eh, sumama ka rin naman sa akin. Nagbabaka sakali lang naman na ngayon eh. May panglibre na talaga siya. Mga ilang sandali lang ay natanaw na rin namin ang bahay ni Temyo. Sa labas pa lang sa kanilang bahay ay nakikita na naming sinisermo na naman siya ng kanyang ina. Napapailing na lang kaming dalawa ni Romano. Alam namin na drawing na naman ang pangako niyang libre. Para kahit papaano ay lumamig ang ulo ni Temyo ay siya na lang ang inilibre namin. Isinama namin siya sa peryahan na malapit lang din naman sa aming baryo. Bumili kami ng ice cream sa isang tindahan doon at sandaling tumambay. Ano na naman ba kasing ginawa mo? Bakit nagalit na naman yung nanay mo sa'yo? Ikaw naman kasi. Alam mo nang mahirap paliwanagan yung matatanda. Pinipilit mo pa. Dapat tinayaan mo na lang eh. Mahirap mapaliwanagan? Simpleng-simple lang naman sinabi ko. Kung sabi ko, wala akong may bibigay sa kanila dahil katatanggal ko lang sa trabaho. Ayun, nagalit. Sabihan pa ako na sira ulo ko kaya ako natanggal. Kasalanan ko bang meron tarantado sa trabaho ko na lagi akong sinisiraan? Ay naku, mga tol, kilala ko nanay ko. Hindi siya kagaya ng mga magulang niyo na maunawain. Si mama, kapag walang pera, mas makitid pa ang utak niyan kaysa sa utak ng manok. Anong plano mo niyan ngayon? Saan ka matutulog? Di ko alam. Baka sa gubat na lang. Hanap na lang ako ng magandang pwesto. May pang-camping naman ako eh. Gagi, delikado sa gubat. Doon ka na lang sa harapan yung mag-camping. Di binuhusan ako ni mama ng mainit na tubig nun. Saka mo na nga isipin yan. Palamig ka muna. Ay, siya nga pala. Maiba tayo. Yung kapatid mo kanina nakita namin nasa labas pa. Kasama rin sa kinukwentuhan ni Mang Pepe. Sira ulo talaga yung si Mang Pepe no? Alam niyo ba nung nakaraan? Nagsisisigaw yan si Bimbo. Aswang daw. Aswang ng aswang eh. Putik, nagising ako. Muntik ko ng batukan eh. Wala talaga magandang dinudulot niya si Mang Pepe. Yung mga bata, puro na lang aswang. Yung iba nga natatakot na eh. Alam niyo dapat dyan kay Mang Pepe, pinapalayas na dito sa baryo natin eh. Oo nga eh. Yung kinukwento niya rin kasi gawa-gawa lang. Alamat daw ng babaeng isinumpa bilang aswang. Ano ba yun? Naisip ko na rin na palayasin na lang yan si Mang Pepe. Pero napagtanto ko, kawawa naman eh. Wala naman niyang ibang mapupuntahan. Kausapin na lang siguro. Ilang beses na siya kinakausap ng mga magulang dito pero walang nangyayari. Napipikon na rin ako sa matandang yun eh. Oo, kalma. Diyos ko ka naman oh. Si Mang Pepe mapagbubunta na ng inis mo sa mama mo eh. Alam mo, ubusin mo na lang yung ice cream mo matapos na tayo ah. Alam mo, ubusin mo na lang yung ice cream mo tapos maglaro tayo dun. Ay naku, pasensya na kayo ah. Ako yung nangako na manlilibre pero kayo yung nanlilibre ngayon. Sus, wala naman tayong magagawa kung wala talaga eh. Sanay naman na kami. Basta, kapag ako nakahanap ulit ng trabaho, hindi naman kayo mawawalan eh. At hindi rin naman kami magkakaroon. Mismo. Mga loko. Nagtawanan na lang kami ng sandaling yon, Kabanong, at saka nagtungo na rin sa color game. Mabuti na lang at nanalo kami sa kakataya roon. Kaya kahit papaano, napahiram namin si Temyo ng perang panggastos. Malamang sa malamang kasi ay hindi na naman siya makakakain na maayos dahil kagalit niya ang nanay niya. Madalas kasi kapag hindi sila magkasundo, palagi siyang inuubusan ng ulam o kaya ng kanin. Matapos ang paglilibang namin sa perya, umuwi na rin ako sa bahay namin. Mag-isa lang ako sa amin. Ang magulang ko kasi ay nasa Maynila. Meron silang inaasikasong hardware namin doon. Yun na kasi ang naging negosyo namin mula pa noong bata ako. Ako naman ay nasa probinsya lang dahil nangihinayang sila mama na hindi matatauhan ng bahay. Binili kasi namin ang bahay na yun noong nabubuhay pa ang lolo at lola namin. Doon kasi sila nakatira at ayaw sumama sa Maynila. Kaso nung namatay na sila,
Hindi na rin naman nagkaroon ng gana si Papa at Mama na manirahan doon. Kaya ako na lang ang nagpaiwan. Magsasampung taon na rin ako noon. Umuwi-uwi lang ako ng Maynila kung kailan ko gusto. Kinabukasan, maaga kong nagising para dalawin ang maliit kong negosyo sa palengke. Tindahan ng mga karne. Yun ang unang negosyo na talagang pinaghirapan ko. Pero hindi ako nagbabantay. Pinababantay ko lang sa mga kakilala ko. Habang naglalakad ako papunta sa palengke, isang senaryo ang nagpatigil sa akin. Masyado ka nang kumukulit, Pepe. Marami na mga magulang ang nagre-reklamo sa akin. Kung hindi mo ititigil ang ginagawa mong panlalaso sa utak ng mga kabataan, mapipilitan akong gumawa ng paraan. Dorito, totoo na bang merong mga aswang? Sa totoo, ang sinasabi kong kwento tungkol kay Magdalena, isinumpa lang siya. Pero walang makapagsabi kung totoo bang wala na siya sa mundong ito. Totoo mga aswang, pero hindi totoo ang kwento ni Magdalena. Gawa-gawa lang yan ng mga siraulo. At ang mga aswang, matagal na silang wala sa mundo. Matagal na silang nabura nung panahon pa ng mga Kastila. Kaya ikaw manahimik ka lang, inutil ka. Wala ka nang mabuting nagagawa rito sa baryong ito eh. Masyado ka pang bida-bida. Lumayo ka nga sa akin. Ang baho-baho mo. Rito, isa kang albularyo. Pareho lang tayo. Kung tutuusin ikaw dapat ang mas nakakaunawa sa akin. Pero taliwas ang nangyayari. Lihitimong albularyo ko. Ikaw, nagpapanggap ka lang. Kaya paano magkabareho tayo? Tumigil ka nga at baka masapak pa kita dyan. Pinapainit mo ulo ko eh. Ang mangmang sa katotohanan ay isang ignorante ng realidad. Yan ang dapat mong tandaan, Dorito. Tinatawag mo ba ako mangmang? Ay, ikaw nagsabi niyan, hindi ako. Abat, tarantado ka! Nagulat ako nang makita kong sinipa ni Mang Dorito si Mang Pepe. Hindi pa nga ito nakontento. Sinapak pa niya ito sa muka. Munti ka nang matumba si Mang Pepe sa lakas ng suntok sa kanya. Buti na lang ay nakakapit si Mang Pepe sa bakod. Kapal na mukha mong sabihan ako ng mangmang. Ikaw nga itong walang alam eh. Hindi ka nga nakapagtapos ng elementarya. Samantalang ako, nakarating ako ng kolehiyo at nakaakyat ng entablado. Ikaw, hindi! At ako, mas pinaniniwalaan dito ng mga tao kaysa sa'yo. Ikaw, wala! Wala kang magawang maganda rito. Wala ka kasing alam eh. Wala kang tinapos. Wala kang pinag-aralan. Kaya pwede ba? Tigil-tigilan mo nga ako sa kakaganyan mo, Pepe. Kahit na kailan, hindi ka hihigit sa akin. Hindi kita naisigitan. Wala akong hangarin na makipagtagisan sa'yo. Kung ano ang kaya mong gawin. Ang tanging gusto ko lang naman mabigyan ng kaalaman ng mga tao tungkol sa maaaring panganib ng mga aswang. Kung hindi mo gusto ang ginagawa ko wag mo na lang sana akong pakialaman. Dahil wala rin naman akong pakialam kung ano man ang ginagawa mo. Manahimik ka! Subukan mo pang magkalat ulit ng mga maling kwento, masasaktan ka ulit. Kahit nasaktan mo ako hindi naman masakit Hindi ka naman malakas sa buntok. Abat sira, ulo ka pala talaga Yeah! Sinuntok ulit ni Mang Dorito si Mang Pepe sa muka. Sa pagkakataon na yon ay inawat ko na sila. Hindi ko na rin kasi kaya ang mga nakikita ko. Dumudugo na ang ilong ni Mang Pepe kaya nakaramdam na rin ako ng awa. Teka, sandali lang Mang Dorito. Hindi naman siguro tama na nananakita kayo. Tingnan nyo dugo na ilong nitong si Mang Pepe O bakit? Nandito ka para ipagtanggol ang sinungaling na yan? At imbento ng mga kwento? Hindi. Nandito ako para pigilan ng sakitan. Hindi tama na nagkakapisikalan. Kung may gustong pag-usapan, magpalitan lang ng opinyon. Hindi yung mananapak ka. Huwag kang makialam dito Wala kang alam sa pinag-uusapan namin. Wala nga po akong alam. Pero mas malinaw pa sa tubig ng batis ang ginawa nyo. Yun yung mali. Mali ang manakit kahit na ano pang dahilan. Pasalamat ka, Pepe, may epal. Sa susunod na bisitin mo ako, baka malumpo ka talaga sa akin. Umalis na si Mang Dorito. Tiningnan niya pa ako ng masama, pero nginitian ko lang siya. Agad ko namang nilapitan si Mang Pepe para alamin kung ayos lang siya. Binigay ko sa kanya ang panyo ko para ipamunas niya sa ilong.
Palagi pong dumudugo ilong ko nung elementarya pa ako kapag nakikipagsuntukan ako. Ang ginagawa ko po dyan nilalagyan ko lang ng yelo. Huwag niyo na po kasing kausapin si Mang Dorito. Alam niyo namang bayolenteng tao yun. Hindi naman ako kumakausap sa kanya. Siya ang lumapit sa akin. Nananahimik ako eh. Kung tigilan niyo na kaya yung pagkukwento ng tungkol dun sa babaeng sinumpa. Yung kasi ang dahilan kung bakit kanya sinaktan eh. Hindi yun ang dahilan. Sinaktan niya ako kasi nainsulto siya. Hindi niya kasi matanggap na may mga alam ako na hindi niya alam. Oo, sige na. Basta, iwas na lang kayo. Naawa ako sa inyo eh. Baka sa susunod, malumpo na talaga kayo. Maraming salamat sa iyo, iho. Wala pang tumulong sa akin ng ganito. Ano nga bang pangalan mo? Lemor po pangalan ko. Kayo po si Ma'am Pepe, tama? Oo, ako nga. Pasensya ka na at naabala pa kita. O sige na, maglakad ka na ulit. Ma'am Pepe, iwas na lang kayo kay Mang Dorito ha. O kaya tigilan niyo na yung pagkakalat ng kwento tungkol sa babaeng isinumpa. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, ang mangmang sa katotohanan ay ignorante ng realidad. At ang pagiging ignorante sa mga bagay na hindi sakop ng ating paniniwala ang siyang magdadala sa atin sa kapahamakan balang araw. Hindi na ako nakapagsalita ng mga sandaling yon, Kabanong. Hindi ko kasi alam kung papaano ko sasagutin ang sinabi niyang yon. Ayaw pa rin kasi talaga niyang tumigil sa kakaganon niya. Iiling-iling na lang ako na naglakad palayo. Nang lingunin ko siya ulit, ay wala na siya sa kinatatayuan niya. Nagtataka naman ako dahil ang bilis niyang naglaho. Samantalang ang bagal-bagal lang naman niyang maglakad. Matapos ko mabisita ang negosyo ko sa palengke, dinaanan ko naman si Temyo. Nanghihiram kasi siya sa akin ng pera, pero pagdating ko sa kanila, inabutan kong nagliliparan na naman ang mga gamit niya sa labas ng bahay nila. Pasensya na pre ha, ito pa inabutan mo. Nabubuang na kasi itong si mama eh. Tingnan mo nahagis lahat ng gamit ko rito sa labas. Ayos lang naman, tulungan na kitang magdampot. Matapos naming madampot ang mga gamit niya sa kalsada, ay pumunta na muna kami sa bahay. Napagdesisyonan kong doon na muna siya manirahan. Mag-isa lang naman din ako. Oh, ako lang dito. Alam mo naman yan, di ba? Ang gusto ko lang naman tulungan mo lang ako sa mga gawaing bahay ha. Kasi ako minsan tinatamad din eh. Wala kang dapat bayaran, kaibigan naman kita. Sigurado ka bang ayos lang talaga? Oo nga, ang kulit mo naman. Paulit-ulit ka eh. Nakakaya na kasi. Pinautang mo na ako ng pera, pinatira mo pa ako. Diyos ko, ngayon ka pa talaga nahiya ah. Tayong tatlo ni Romano parang magkakapatid na. Hindi bagay sa'yo mahiya, tigilan mo ako. Siraulo ka talaga. Ay, siya nga pala. Bakit pala may bukol yung mukha ni Mang Pepe kanina? Tapos parang nadugo ilong. Ayun, binira ni Mang Dorito. Nagkasagutan sila kanina eh. Mang Dorito? Yung albularyo? Oo. Buti nga naawat ko kagad eh. Kung hindi, kawawa si Mang Pepe. Gigil na gigil sa kanya si Mang Dorito eh. Lakas din kasi mang asar ni Mang Pepe eh. Kasi naman, nung nakaraan pa siya binabalaan ni Mang Dorito na tumigil na sa kakakwento niya ng kung ano-ano. Ito, seryosong tanong lang ha. Naniniwala ka ba sa aswang? Ako pa talaga tinanong mo. Malamang hindi. Banas na banas nga ako kapag naririnig ko yan sa kapatid ko eh. Paano kung totoo pala? O tapos? Yun nga, kung totoo, anong gagawin mo? Bakit may dapat bang gawin? Di wala. Alam nga namang magpapiesta ako. At saka, sa comics lang yung totoo pare. Walang ganyan, ano ka ba? Bakit? Naniniwala ka ba? Malamang hindi. Naitanong ko lang naman eh. Minsan, maganda rin pag-usapan yung mga bagay na hindi natin pinaniniwalaan, di ba? Nagkibit balikat na lang si Temyo. Sabay na lang kaming kumain ng agahan nung tanghaling. Sabay na lang kaming kumain ng agahan ng umagang yon. Makalipas ang ilang araw, napasarap na nga si Temyo sa bahay. Ang usapan namin na 1 linggo ay parang naging habang buhay na. Pero hinayaan ko na lang dahil maganda rin namang may kasama. Sigurado ba kayong sasama kayo sa akin? Bawal maarte ha. Baka kaunting init lang mag-iyakan na kayo.
Umakaano ka naman? Anak mayaman ba kami? Sinisiguro ko lang naman no. Basta, marami tayong makukuhang mangga di walang problema. Kahit mainit pa yan. Meron akong alam na lugar, kaso malayo nga lang. Natatandaan ko kasi nung bata pa ako, doon kami nagpupunta ng mga pinsan ko eh. Bata ka pa nun, Romano. Nandun pa kaya yung mga punong mangga na yun ngayon? Anong tingin mo sa mga punong mangga? Naglalakad? Naglilipat bahay? Malamang nandun pa yun. Wala naman nagpuputol ng puno rito sa atin kasi pinagbabawal na yun, di ba? Natawa na lang ako sa usapan ng dalawa. Maya-maya pa'y sinimulan na rin namin ang paglalakbay sa kagubatan. Bawat madaanan namin puno ng mga mangga ay wala ng mga bunga. Karamihan kasi sa mga yon ay kinukuhanan na ng mga taga sa amin. Kaya ang naisip talaga namin sa malayong lugar kami mamimitas. Halos 2 oras yata ang tinahak namin nang marating na rin namin ang lugar na sinasabi ni Romano. Inihanda na namin ang daladalang 2 sako. Base kasi kay Romano, mapaparami talaga kami nung araw na yon. Ayos to. Talagang marami tayong may bebenta sa palengke. Kahit wag niyo na ako hatian ng magiging benta, bigyan niyo na lang ako ng mangga. Tapos, doon niyo na sa tapat ng karnihan ko ilatag. Iba talaga kapag meron tayong kaibigan na big time no? Big time ang pinagsasabi mo dyan. Kung big time ako, baka nasa ibang bansa na ako, no? Mabait lang talaga yan si Lemon, pre. Ay, may pera ka ba? Pautang nga. Tumigil ka, buang. Nang makalapit na kami sa mga punong mangga, namangha kami sa dami ng bunga. Para kaming naka-jackpot. Sa uri kasi ng lugar na kinalalagyan namin ay parang walang gaanong nagpupuntang tao roon. Ang lalaki ng mga mangga, Kabanong. May manggang kalabaw, may Indian mango at kung ano-ano pang uri. Tuwang-tuwa kami noon kaya hindi na kami nagsayang ng oras. Agad na rin kaming pumitas. At makalipas nga lang ng halos kalahating oras, napuno na namin ng 1 sako. Hindi na namin nilagyan ng isa pa, baka hindi na rin namin kayaning umuwi. Nakita kami ng isang lumang bahay roon na pinalilibutan na rin ng halaman. Pumasok kami sa loob at doon kami tumambay. Yung bahay na yon ay may kalakihan. Pero dahil masyado ng pinaglipasan ng panahon, nagmukha na lang itong tambakan ng kung ano-ano. O di ba ang saya? Dami nating may uuwi. Sabi ko sa inyo hindi umaalis yung mga punong mangga rito Paldo-paldo na naman tayo mga pre. Balikan natin to kapag naubos na itong 1 sako Pero sigurado bang walang nagmamay-ari dito sa lugar na to? Wala syempre. Lahat ng tao pwedeng mamitas no. Kaya swerte ng mga nakauna. Itong bahay na to, sino kayo nakatira dito dati? Mukhang maganda to nung hindi pa abandonado Tingnan nyo yung disenyo ng hagdan, ang ganda. Itong bahay na ito ay hindi namin napapansin noon. Kung matagal na itong abandonado, dapat yung loob madumi. Tapos yung mga damo, tataas, walang tabas. Ibig sabihin, meron mga nagpupunta rito para maglinis. Baka yung kamag-anak na may-ari ng bahay na to, sila yung nag-aalaga nito. Sayang din naman kasi, di ba? Ang laki Hoy! Saan ka pupunta? Mag-ikot lang. Titingin baka meron tayong mapakinabangan. Hoy, dumito ka lang. Loko-loko talaga to. Pabayaan mo. Kapag natuklaw ng ahas yan, tawanan na lang natin. 5 minuto pa lang ang nakalilipas, tinawag na agad kami ni Temyo. Paulit-ulit siya ng tawag sa amin kaya hindi namin alam kung anong problema niya. Pinuntahan namin siya. Naabutan naming nagbabalat siya ng mangga gamit ang dala niyang maliit na kutsilyo. Nasa harapan siya ng parang maliit na balon. Oh, bakit? Ano ba problema? Makatawag ka, akala mo dededi ka. Tingnan niyo to mga pre balon. O anong meron? Silipin natin, dali. Pagtingin namin ay meron kaming nakitang hagdanan pababa. Nagkatinginan kaming dalawa ni Romano. Parang may umaakit sa amin na bumaba sa tuyong balon na yon. Tingin ko, merong underground sa baba. Kasi bakit may hagdanan? Walang tubig Baka hindi naman talaga balon to. Huwag na tayong bumaba. Mamaya maraming ahas dyan natuklaw pa tayo. May punto si Romano. Delikado kung bababa pa tayo dyan. Walang ahas sa ganyan.
Ako na lang ang bababa. Sasabihin ko na lang sa inyo kung pwede na kayong sumunod. Kulit mo! Kapag ikaw natuklaw dyan, wala kaming kasalanan ha. Hindi nagpapigil sa amin si Temyo. Dali-dali siyang bumaba gamit ang hagdanan na bakal. Ilang minuto lang ay binalikan niya kami. Hinihingi niya sa amin ang daladala naming flashlight. Nang mailawan na niya ang ilalim, saka na niya kami sinabihan na sumunod. Nung una, nagdadalawang isip pa kami ni Romano. Pero kalaunan, naisip na rin naming sumunod sa kanya dahil na rin sa kuryosidad. Pagbaba namin, isang tunnel ang dinaanan namin. Hindi namin alam kung saan kami dadalhin ng tunnel na yon. Pero tumuloy pa rin kami. Temyo, kapag may nangyaring masama sa atin, kasalanan mo ha. Kalma lang, masyado kayong nervyoso eh. Tingnan niyo ako, pabalat-balat lang ng mangga. Uy, ayun, may liwanag. Tara, bilisan natin. Meron kaming natanong na liwanag, Kabanong. Magkahalong pananabik at kaba ang nararamdaman namin. Nang makarating na kami roon, tumugos kami sa isang parang maliit na simbahan. O kung kapilya ba ang tawag doon. Basta, parang may ginaganap doon na misa noon dahil may malaking altar. Tapos, sa gitna ng altar, merong mahabang kahon. Butas na ang ibang parte ng bubong kaya tumatagos na ang sikat ng araw. Gagi, ang ganda rito gawa ng pelikula mga pre. Anong maganda? Iwasak-wasak na to. Tingin ko talaga merong nakatira dito dati. Tingnan niyo sa labas oh. May ibang bahay doon na abandonado na rin. Ay, oo nga no. Umupo na muna si Temyo sa mahabang kahon habang nagbabalat pa rin ng mangga. Dahil sa kakadaldal niya, aksidente niyang nahiwa ang kanyang daliri. Dumugo agad yun at tumulo pa talaga sa mahabang kahon. Mabuti na lang ay may daladala rin kaming tela para tapalan yun pansamantala. Di ka kasi nag-iingat eh. Ano, daldal kasi ng daldal. Huwag kayo mag-alala, malayo naman ito sa bituka eh. Eh kung malapit sa bituka yan, pababayaan ka na lang namin dito. Puro ka kasi kalokohan eh. Ang mabuti pa, ubusin mo na yung kinakain mo para makauwi na rin tayo. At para maugasan na rin yung sugat mo. Habang nakatambay kami ron, Kabanong, nagtaka kami na parang may maramdaman kaming malamig. Bukod pa ron ay humangin pa ng malakas. Napali si Temyo sa inuupuan niyang mahabang kahon. Oh, bakit? Eh, biglang umuga yung kahon na yan eh. Ha? Bakit umuga? Ba, di ko alam. Bakit ako tinatanong mo? Lamig din. Baka may multo rito. Hindi ka naniniwala sa aswang tapos naniniwala ka sa multo. Buwang ka talaga eh no. Tara, umalis na tayo rito. Nagsimula na kaming bumalik sa lagusan. Habang nasa tunnel kami, bigla na lang kaming nakarinig ng malakas na ugong. Lumindol. Nataranta kami. Ang unang inisip namin ay baka makulong kami sa tunnel na yon. Nabitiwan namin ang flashlight. Nang tangkang kukunin na sana namin yon, bigla namang natapo ng mga mangga sa sako. Gumulong ang iba. Ibabalik sana muna namin sa sako bago umalis. Pero sa hindi malamang dahilan, nakaramdam kami ng pagkahilo. Kasunod nito ay may narinig kaming malakas na sigaw ng isang babae. Sa sobrang hilo, nawalan kami ng malay. Nagising na lang kami dahil sa mga lamok na kumakagat sa amin. Pagtingin ko, si Romano lang ang kasama ko. Naroon pa ang flashlight kaya nasigurado ko yun. Ginabi na tayo. Teka, nasaan si Temyo? Baka nauna na. Tara. Umakyat na kami sa hagdanan. Pero pagdating namin sa abandonadong bahay, wala naman si Temyo. Gusto na naming umuwi, pero may pakiramdam kaming naroon pa si Temyo. Sinubukan namin siyang hanapin sa paligid pero wala. Iwan muna natin to mga mangga rito. Balikan natin si Temyo. Baka bumalik dun sa kapilya. Ha? Seryoso ka ba? Gabi na oh. Baka mapano tayo dyan tapos wala naman pala siya dun. Pre, isipin mo na lang kapag si Temyo ang napahamak, ayayari din tayo. Yung kulit naman kasi ni Temyo eh. Siya ang nagpasimunong pumasok-pasok dito sa lagusan. Ano, nasama ka ba o hindi? Ay, nako, tara na nga. Kakainis naman oh. Kahit na uwing-uwi na ako, sinamahan ko pa rin si Romano na bumaba ulit sa lagusan.
Dala ang malaking flashlight, agad namin binalikan ang kapilya. Pero napatigil kami nang nasa harapan na kami ng mahabang kahon. Nakabukas na kasi yun. At nang silipin namin ay wala namang kaming nakita sa loob. Pero dito na namin napagtanto ng mahabang kahon pa lang yun ay isa palang kabaong. Meron kasi kaming nakitang maliit na bato sa loob. May nakaukit na pangalan. Magdalena ang nakalagay. Ha? Magdalena? Ang sabi kanina ni Temyo, umugado to kanina habang nakaupo siya. Hindi kaya may tao dito sa loob kanina? Pre, may naiisip ako. Ano? Di ba Magdalena yung pangalan na sinasabi ni Mang Pepe? Teka. Huwag mo sabing naniniwala ka na sa sinabi niya. Ha? Hindi ko alam. Naisip ko lang naman na baka totoo. Tapos, dyan sa kabaong na yan siya nakahimlay. Matagal na panahon na daw yun, sabi ni Mang Pepe. Imposible naman na nandyan pa rin yung Magdalena kung totoo man. Naagnas na yun, pre. Paano kung hindi naagnas yung bangkay ng mga aswang? O paano kung hindi naman pala siya namatay? Base sa mga lumalabas sa bibig mo, naniniwala ka na sa kwentong bayan ni Mang Pepe. Hindi ko nga alam, pre. Hindi ko alam. Yung kasi yung unang pumasok sa utak ko eh. Alam mo ang hinala ko? Baka binalikan to ni Temyo kanina eh. Na-curious siya. Kasi umuga nga daw. Ang mabuti pa, hanapin na lang natin si Temyo rito. Pre, sobrang liblib na yung lugar na ito. Akala ko ba hindi tayo naniniwala sa aswang? Hindi naman sa aswang ang kinakatakutan ko eh. Mga ahas, pre. Ahas. Isang tuklaw lang sa'yo nun, rekta. Langit ka na kagad. Kailangan natin mahanap si Temyo eh. Hindi tayo pwedeng umalis dito nang hindi natin siya kasama. Napakamot na lamang ako sa ulo ng mga sandaling yon, Kabanong. Wala akong nagawa kundi ang sumama kay Romano. Nilakad namin ang gubat kahit na napakadilim na. Bagya pang humihina ang dala naming ilaw. Aminadong hindi ako komportable sa mga nadaraanan namin. Pero ang tanging iniisip ko na lang ay kailangan naming mahanap si Temyo. Paano kung nauna na palang umalis si Temyo? Tingin mo talaga iiwan tayo ni Temyo? Malay mo lang naman. Hindi pa inuuwi. Nararamdaman ko na nandito pa siya. Kailangan lang natin siyang hanapin. Muli kaming naglakad. Sinisigaw na rin namin ang pangalan niya. Makalipas lang ang kalahating oras, bigla na lang may humila sa amin papunta sa sulok ng bayabasan. Shh! Huwag kayo maingay. Ang baho naman ng kamay mo, pre. Amoy puwet. Huwag kang maingay eh. Ano ba nangyari sa iyo? Bakit nakarating ka rito? Sa pagkakatanda ko sabay-sabay tayong nawalan ng malay sa tunnel. Mamaya ako ipapaliwanag sa inyo. Sa ngayon, pakiusap lang. Manahimik na muna kayo. Sinunod na lang namin ang sinasabi niya. Nanatiling tikom ang bibig namin habang nakatayo kami sa bayabasan. Mga ilang sandali lang, tumitingin-tingin si Temyo sa paligid at saka na siya nagsalita. Kanina nung nahilo tayo, nauna ako nagising sa inyo. Meron akong narinig na babaeng tumatawa. Kaya bumalik ako sa kapilya. Nakita ko sa mismong kahon na inuupuan ko. Bumangon dun yung babaeng mahaba ang buhok. Sobrang puti na ng buhok niya. Pero hindi siya matanda ah. Tingin ko magandang babae siya. Basta. Tapos nung sinubukan ko siyang sundan, nakita niya ako. Babalik sana ako sa inyo kaso tulog pa kayo eh. Kapag bumalik kayo, baka kayo pa mapagbuntungan. Hindi ko naman kayo kayang buhatin. Kaya tumakbo na lang ako palayo. Bakit ka naman natakot? Ano naman kung may babae ron? Buwang ka ba? Yung ideya pa lang na may babae sa kahon na yun nakakatakot na eh. Ano pa kaya yung gumapang siya para habulin ako? Mga tol, paano kung si Magdalena nga yun, yung kinukwento ni Mang Pepe? Magdalena? Yung mababalipad? Gumagapa nga yung mabul sa akin eh. Sira ulo, yung tinutukoy ko yung kinukwento nga sa atin ni Mang Pepe. Yung sinasabi rin ng kapatid mong si Bimbo. Ibig bang sabihin nito? Totoo talaga yung sinasabi niya? Hindi lang siya basta gumagawa ng kwento? Para malaman natin kung totoo nga, kailangan natin bumalik sa atin. Sabihin natin sa kanya. Hindi na ako nakapagsalita ng mga sandaling yon, Kabanong. Kahit hindi ko aminin, unti-unti na rin akong naniniwala na totoo ang sinasabi ni Mang Pepe. Nang makarating na kami ulit sa kapilya, wala kaming inabutan doon, kaya hindi na kami nagsayang ng oras.
Dali-dali na kaming pumasok sa tunnel. Nakabalik kami sa abandonadong bahay at nakalis kami roon dala ang isang sakong mangga. Masaya na sana kami noon dahil ang daming napitas. Pero dahil sa mga nangyari, hindi yun mawala-wala sa utak namin. Oh, umuwi na pala si Romano. Oo, naantok na raw kasi siya eh. Sabi ko nga dito na siya matulog sa bahay mo para bukas sabay-sabay na natin pupuntahan si Mang Pepe. Kaso ayaw eh. Tol, hindi ako naniniwala sa sinasabi mo ha. Pero totoo ba talagang may babaeng lumabas sa mahabang kahon? Pre, totoo nga. Kitang-kita ko. Babae, puting-puti ang buhok. Buhok niya nangingibabaw sa dilim. Kilala mo ako, tol. Hindi ako paniwalain sa mga ganun. Pero ako na mismo nakakita eh. Baka yun yung sinasabi ni Mang Pepe, si Magdalena, yung babaeng isinumpa na maging aswang. Ibig sabihin hindi pala talaga nabubuwang yung matandang yun? May say-say pala talaga yung lahat ng sinasabi niya. Napabuntong hininga na lang ako sa gilid. Kinabukasan, maaga naming pinuntahan si Romano. Matapos makapag-almusal, agad na rin naming tinungo ang tinambayan ni Mang Pepe. Madalas kasi yung nasa ilog. Kung minsan, doon na rin daw siya natutulog. Pero nung umagang yon, hindi namin siya inabutan doon. Nagtanong-tanong na kami sa mga tao pero hindi raw nila makita ang matanda. Halos isang araw na namin yung hinanap. Medyo nababanas na rin kaming kakahintay. Pampira naman matanda yan oh. Kung kailan hinahanap saka naman wala. Subukan kaya nating wag hanapin, saka lalabas yun. Kung kay Mang Didito natin sabihin yung tungkol sa babaeng aswang. Di ba nung sinabi mo nakaraan binugbog si Mang Dorito ni Mang Pepe? Malamang sa malamang kapag sinabi natin sa kanya yung nalaman natin, hindi din siya maniniwala. Tama si Temyo, kaya mas maganda talagang kay Mang Pepe lang natin sabihin to. Wala kaming napala ng umagang yon, Kabanong. Bumalik na lang muna kami sa kanya-kanya naming bahay. Mga bandang 4:00 ng hapon, narinig namin na sangkot na naman sa gulo si Mang Pepe. Kaaway na naman niya ang grupo ni Mang Dorito. Nagmamadali namin siyang pinuntahan sa tapat ng bilyaran. Pagdating namin, duguan na naman ang bibig ni Mang Pepe. Nakaupo na sa lapag habang kaharap sila ni Mang Dorito at ng mga kasama nito. Hindi ka na talaga nadadala no? Pati mga apo namin nilalason mo rin ang isip. Yan ang nababala mo sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Kahit na bugbugin niyo ako rito, kahit na patayin niyo ako rito, hindi magbabago ang katotohanan. Buhay pa si Magdalena. Kailangan siyang mamatay. Dahil kung hindi, babalikan niya ang mga taong nang-abuso sa kanyang kainaan noon. Hindi ka talaga titigil Sige, bugbugin, sandali. Sandali lang. Ikaw na naman. Mang Dorito, tama ka. Kami na ang bahalang manermon dito kay Mang Pepe. Tama na, huwag niyo na siyang saktan. Mang Pepe, huwag ka na kasi magsalita ng kung ano-ano kung walang katibayan. Mga boss, kami nakakausap sa matandang to. Kawawa naman eh. Tsaka kapag nadali niyo to, kayo rin ang mapapasama. Kaya kalma lang mga boss. Magsabihan niyo yung matandang yan Kapag inipis ang utak ko, ililibing ko na yan ng buhay. Pagalit at padabog na umalis ang grupo ni Mang Dorito. Napapailing na lamang kaming magkakaibigan sa ginawa nila kay Mang Pepe. Nakaramdam kami ng awa sa matanda. Hindi siya makatayo ng maayos kung hindi pa namin siya aalalayan. Siya lang yung kilala kong albularyo na bayolente. Bakit niyo ako tinutulungan? Mang Pepe, may kailangan po kaming sabihin sa inyo. Pero wag po rito. Sumeryosong tingin sa amin ni Mang Pepe. Tumango siya na parabang alam na niya ang gusto naming pag-usapan. Inalalayan namin siyang maglakad. Nagtungo kami sa ilog at pinaupo siya sa malaking bato. Sandali muna naming nilinis ang kanyang sugat sa labi. Anong nakain niyo't para yatang naging mabait kayo sa isang matandang tinuturing na baliw ng lahat? Aminado naman po kami na ganun din ang tingin namin sa inyo noon. Pero ngayon, unti-unti na kaming nagiging kumbinsido sa mga sinasabi niyo. Si Magdalena, yun po ang gusto namin pag-usapan. Bakit? Gusto niyo bang marinig ang kwento tungkol sa kanya? Ilang beses na naming narinig, lalo na sa kapatid kong bunso. Paulit-ulit sa bahay. Hindi na namin yung kailangan marinig ulit.
dahil napatunayan na namin na totoo talaga siya. Anong ibig mong sabihin, iho? Meron kami napuntang isang lugar na kung saan nakahimlay doon yung isang bangkay ng babae. Mahaba buhok na kulay puti. Tapos, nang tingnan namin ang kabaong niya, may nakalagay na pangalan sa loob. Magdalena yung nakaukit. Sa sinabi naming yon, ay unti-unting nawala ang ngiti ni Mang Pepe. Kahit na nahihirapan, ay tumayo siya sa harapan namin. Ang kabaong, ito ba bakal o kahoy? Kahoy ho, pero parang matibay na kahoy. May napansin ba kayong nakaukit sa bandang ulunan na hugis tatsulok? Oo, meron o. Diyos ko, Panginoon! Sabihin mo, si Magdalena ba yung nakita namin? Ang babaeng isinumpa. Totoo nga ang aking hinala. Hindi nila kinayang paslangin ang babae, kaya itinago na lang nila ito at pinatulog ng mahabang panahon. Kasalanan to ng mga naunang albularyo eh. Ngunit ang pinagtataka ko, paanong magigising ang babaeng yun kung wala namang gumigising sa kanya? Teka, sabihin nyo nga sa akin, anong ginawa nyo para magising siya? Ho? Wala ah. Nakaramdam lang kami ng pagkahilo tapos parang lumindol. Pagtapos nun, nawala na kami ng malay. Tingin ko, ako may kasalanan eh. Ha? Anong ibig mo sabihin, pre? Palagay ko, nabuhay si Magdalena dahil dun sa pagkasugat ko ng daliri ko. Pumatak ang dugo sa kabaong niya. Naku, Diyos ko po, Panginoon! Ano ba ginawa niyo? Hindi niyo dapat pinaamoy ng dugo ng tawong bangkay ng aswang na matagal lang nakahimlay. Ibig sabihin, nabuhay siya dahil sa dugo ni Temyo? Ikaw kasi, pre. Sabi kasing wag na tayong bumaba dun eh. Alam ko ba na may ganun dun? Hindi naman ako magyayaya dun kung alam ko. Isa pa, sumama rin naman kayo eh. Sumama kami kasi nag-aalala kami na baka matuklaw ka ng ahas. Pero hindi natin may kakaila na kaya nabuhay si Magdalena eh dahil nga sa'yo. Una. Ako na may kasalanan. Sinabi ko naman kanina, di ba? O sige na, tama na yan. Wala namang mangyayari kung magsisisyan pa tayo. Mang Pepe, anong kailangan namin gawin para may tama itong nangyari? Wala. Ang kailangan niyong gawin, umalis na sa baryong ito. Dahil paparating na ang dilubyo. Teka, sandali lang, Mang Dorito. Hindi naman siguro tama na nananakita kayo. Tingnan niyo oh. Dugo na ilong nitong si Mang Pepe oh. O bakit? Nandito ka para ipagtanggol ang sinungaling na yan? At imbento ng mga kwento? Hindi. Nandito ako para pigilan ng sakitan. Hindi tama na nagkakapisikalan. Kung may gustong pag-usapan, magpalitan lang ng opinyon. Hindi yung mananapak ka. Huwag kang makialam dito ah! Wala kang alam sa pinag-uusapan namin! Wala nga po akong alam. Pero mas malinaw pa sa tubig ng batis ang ginawa nyo. Yun yung mali. Mali ang manakit kahit na ano pang dahilan. Pasalamat ka, Pepe, may epal. Sa susunod na bisitin mo ako, baka malumpo ka talaga sa akin. Umalis na si Mang Dorito. Tiningnan niya pa ako ng masama, pero nginitian ko lang siya. Agad ko namang nilapitan si Mang Pepe para alamin kung ayos lang siya. Binigay ko sa kanya ang panyo ko para ipamunas niya sa ilong. Palagi pong dumudugo ilong ko nung elementarya pa ako kapag nakikipagsuntukan ako. Ang ginagawa ko po dyan nilalagyan ko lang ng yelo. Huwag niyo na po kasing kausapin si Mang Dorito. Alam niyo namang bayulenting tao yun. Hindi naman ako kumakausap sa kanya eh. Siya ang lumapit sa akin. Nananahimik ako eh. Kung tigilan niyo na kaya yung pagkukwento ng tungkol dun sa babaeng sinumpa. Yung kasi ang dahilan kung bakit kanya sinaktan eh. Hindi yun ang dahilan. Sinaktan niya ako kasi nainsulto siya. Hindi niya kasi matanggap na may mga alam ako na hindi niya alam. Oo, sige na. Basta, iwas na lang kayo. Naawa ako sa inyo eh. Baka sa susunod, malumpo na talaga kayo. Maraming salamat sa iyo, iho. Wala pang tumulong sa akin ng ganito. Ano nga bang pangalan mo? Lemor po pangalan ko. Kayo po si Mang Pepe, tama? Oo, ako nga. Pasensya ka na at naabala pa kita. O sige na, maglakad ka na ulit. Mang Pepe, iwas na lang kayo kay Mang Dorito ha. O kaya, tigilan niyo na yung pagkakalat ng kwento tungkol sa babaeng isinumpa. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, ang mangmang sa katotohanan ay ignorante ng realidad.
At ang pagiging ignorante sa mga bagay na hindi sakop ng ating paniniwala ang siyang magdadala sa atin sa kapahamakan balang araw. Hindi na ako nakapagsalita ng mga sandaling yon, Kabanong. Hindi ko kasi alam kung papaano ko sasagutin ang sinabi niyang yon. Ayaw pa rin kasi talaga niyang tumigil sa kakaganon niya. Iiling-iling na lang ako na naglakad palayo. Nang lingunin ko siya ulit, ay wala na siya sa kinatatayuan niya. Nagtataka naman ako dahil ang bilis niyang naglaho. Samantalang ang bagal-bagal lang naman niyang maglakad. Matapos ko mabisita ang negosyo ko sa palengke, dinaanan ko naman si Temyo. Nanghihiram kasi siya sa akin ng pera, pero pagdating ko sa kanila, inabutan kong nagliliparan na naman ang mga gamit niya sa labas ng bahay nila. Pasensya na pre ha. Ito pa inabutan mo. Nabubuang na kasi itong si mama eh. Tingnan mo oh, nahagis lahat ng gamit ko rito sa labas. Ayos lang naman. Tulungan na kitang magdampot. Matapos naming madampot ang mga gamit niya sa kalsada, ay pumunta na muna kami sa bahay. Napagdesisyonan kong doon na muna siya manirahan. Mag-isa lang naman din ako. Oh, ako lang dito. Alam mo naman yan, di ba? Ang gusto ko lang naman tulungan mo lang ako sa mga gawaing bahay ha. Kasi ako minsan tinatamad din eh. Wala kang dapat bayaran, kaibigan naman kita. Sigurado ka bang ayos lang talaga? Oo nga, ang kulit mo naman. Paulit-ulit ka eh. Nakakaya na kasi. Pinautang mo na ako ng pera, pinatira mo pa ako. Diyos ko, ngayon ka pa talaga nahiya ah. Tayong tatlo ni Romano parang magkakapatid na. Hindi bagay sa'yo mahiya, tigilan mo ako. Siraulo ka talaga. Ay, siya nga pala. Bakit pala may bukol yung mukha ni Mang Pepe kanina? Tapos parang nadugo ilong. Ayun, binira ni Mang Dorito. Nagkasagutan sila kanina eh. Mang Dorito? Yung albularyo? Oo, buti nga naawat ko kagad eh. Kung hindi, kawawa si Mang Pepe. Gigil na gigil sa kanya si Mang Dorito eh. Lakas din kasi mang asar ni Mang Pepe eh. Kasi naman, nung nakaraan pa siya binabalaan ni Mang Dorito na tumigil na sa kakakwento niya ng kung ano-ano. Ito, seryosong tanong lang ha. Naniniwala ka ba sa aswang? Ako pa talaga tinanong mo. Malamang hindi. Banas na banas nga ako kapag naririnig ko yan sa kapatid ko eh. Paano kung totoo pala? O tapos? Yun nga, kung totoo, anong gagawin mo? Bakit may dapat bang gawin? Di wala. Alam nga namang magpapiesta ako. At saka, sa comics lang yung totoo pare. Walang ganyan, ano ka ba? Bakit? Naniniwala ka ba? Malamang hindi. Naitanong ko lang naman eh. Minsan, maganda rin pag-usapan yung mga bagay na hindi natin pinaniniwalaan, di ba? Nagkibit balikat na lang si Temyo. Sabay na lang kaming kumain ng agahan ng umagang yon. Makalipas ang ilang araw, napasarap na nga si Temyo sa bahay. Ang usapan namin na 1 linggo ay parang naging habang buhay na. Pero hinayaan ko na lang dahil maganda rin namang may kasama. Sigurado ba kayong sasama kayo sa akin? Bawal maarte ha. Baka kaunting init lang mag-iyakan na kayo. Umakaano ka naman? Anak mayaman ba kami? Sinisiguro ko lang naman no. Basta marami tayong makukuhang mangga di walang problema. Kahit mainit pa yan. Meron akong alam na lugar, kaso malayo nga lang. Natatandaan ko kasi nung bata pa ako, doon kami nagpupunta ng mga pinsan ko eh. Bata ka pa nun, Romano. Nandun pa kaya yung mga punong mangga na yun ngayon? Anong tingin mo sa mga punong mangga? Naglalakad? Naglilipat bahay? Malamang nandun pa yun. Wala naman nagpuputol ng puno rito sa atin kasi pinagbabawal na yun, di ba? Natawa na lang ako sa usapan ng dalawa. Maya-maya pa'y sinimulan na rin namin ang paglalakbay sa kagubatan. Bawat madaanan namin puno ng mga mangga ay wala ng mga bunga. Karamihan kasi sa mga yon ay kinukuhanan na ng mga taga sa amin. Kaya ang naisip talaga namin, sa malayong lugar kami mamimitas. Halos 2 oras yata ang tinahak namin nang marating na rin namin ang lugar na sinasabi ni Romano. Inihanda na namin ang daladalang 2 sako. Base kasi kay Romano, mapaparami talaga kami nung araw na yon. Ayos to. Talagang marami tayong may bebenta sa palengke. Kahit wag nyo na ako hatian ng magiging benta.
bigyan niyo na lang ako ng mangga. Tapos, doon nyo na sa tapat ng karnihan ko ilatag. Iba talaga kapag meron tayong kaibigan na big time no? Big time ang pinagsasabi mo dyan. Kung big time ako, baka nasa ibang bansa na ako, no? Mabait lang talaga yan si Lemon, pre. Ay, may pera ka ba? Pautang nga. Tumigil ka, buang. Nang makalapit na kami sa mga punong mangga, namangha kami sa dami ng bunga. Para kaming naka-jackpot. Sa uri kasi ng lugar na kinalalagyan namin ay parang walang gaanong nagpupuntang tao roon. Ang lalaki ng mga mangga, Kabanong. May manggang kalabaw, may Indian mango at kung ano-ano pang uri. Tuwang-tuwa kami noon kaya hindi na kami nagsayang ng oras. Agad na rin kaming pumitas. At makalipas nga lang ng halos kalahating oras, napuno na namin ng isang sako. Hindi na namin nilagyan ng isa pa, baka hindi na rin namin kayaning umuwi. Nakita kami ng isang lumang bahay roon na pinalilibutan na rin ng halaman. Pumasok kami sa loob at doon kami tumambay. Yung bahay na yon ay may kalakihan. Pero dahil masyado ng pinaglipasan ng panahon, nagmukha na lang itong tambakan ng kung ano-ano. O di ba ang saya? Dami nating may uuwi. Sabi ko sa inyo hindi umaalis yung mga punong mangga rito Paldo-paldo na naman tayo mga pre. Balikan natin to kapag naubos na itong isang sako Pero sigurado bang walang nagmamay-ari dito sa lugar na to? Wala siyempre. Lahat ng tao pwedeng mamitas no. Kaya swerte ng mga nakauna. Itong bahay na to, sino kayo nakatira dito dati? Mukhang maganda to nung hindi pa abandonado Tingnan nyo yung disenyo ng hagdan, ang ganda. Itong bahay na ito ay hindi namin napapansin noon. Kung matagal na itong abandonado, dapat yung loob madumi. Tapos yung mga damo, tataas, walang tabas. Ibig sabihin, meron mga nagpupunta rito para maglinis. Baka yung kamag-anak na may-ari ng bahay na to, sila yung nag-aalaga nito. Sayang din naman kasi, di ba? Ang laki Hoy! Saan ka pupunta? Mag-ikot lang. Titingin baka meron tayong mapakinabangan. Uy, dumito ka lang! Loko-loko talaga to. Pabayaan mo. Kapag natuklaw ng ahas yan, tawanan na lang natin. 5 minuto pa lang ang nakalilipas, tinawag na agad kami ni Temyo. Paulit-ulit siya ng tawag sa amin kaya hindi namin alam kung anong problema niya. Pinuntahan namin siya. Naabutan naming nagbabalat siya ng mangga gamit ang dala niyang maliit na kutsilyo. Nasa harapan siya ng parang maliit na balon. Oh, bakit? Ano ba problema? Makatawag ka, akala mo dededi ka. Tingnan niyo to mga pre balon. Hoy, anong meron? Silipin natin, dali. Pagtingin namin ay meron kaming nakitang hagdanan pababa. Nagkatinginan kaming dalawa ni Romano. Parang may umaakit sa amin na bumaba sa tuyong balon na yon. Tingin ko, merong underground sa baba. Kasi bakit may hagdanan? Walang tubig Baka hindi naman talaga balon to. Huwag na tayong bumaba. Mamaya maraming ahas dyan natuklaw pa tayo. May punto si Romano. Delikado kung bababa pa tayo dyan. Walang ahas sa ganyan. Ako na lang ang bababa. Sasabihin ko na lang sa inyo kung pwede na kayong sumunod. Kulit mo. Kapag ikaw natuklaw dyan, wala kaming kasalanan Hindi nagpapigil sa amin si Temyo. Dali-dali siyang bumaba gamit ang hagdanan na bakal. Ilang minuto lang ay binalikan niya kami. Hinihingi niya sa amin ang daladala naming flashlight. Nang mailawan na niya ang ilalim, saka na niya kami sinabihan na sumunod. Nung una, nagdadalawang isip pa kami ni Romano. Pero kalaunan, naisip na rin naming sumunod sa kanya dahil na rin sa kuryosidad. Pagbaba namin, isang tunnel ang dinaanan namin. Hindi namin alam kung saan kami dadalhin ng tunnel na yon. Pero tumuloy pa rin kami. Temyo, kapag may nangyaring masama sa atin, kasalanan mo Kalma lang. Masyado kayong nervyoso Tingnan niyo ako pabalat-balat lang ng mangga. Uy, ayun, may liwanag. Tara, bilisan natin. Meron kaming natanong na liwanag, Kabanong. Magkahalong pananabik at kaba ang nararamdaman namin. Nang makarating na kami roon, tumagos kami sa isang parang maliit na simbahan. O kung kapilya ba ang tawag doon. Basta,
Parang may ginaganap doon na misa noon dahil may malaking altar. Tapos sa gitna ng altar, merong mahabang kahon. Butas na ang ibang parte ng bubong kaya tumatagos na ang sikat ng araw. Gagi, ang ganda rito gawa ng pelikula mga pre. Anong maganda? Iwasak-wasak na to. Tingin ko talaga merong nakatira dito dati. Tingnan niyo sa labas oh. May ibang bahay doon na abandonado na rin. Ay, oo nga no. Umupo na muna si Temyo sa mahabang kahon habang nagbabalat pa rin ng mangga. Dahil sa kakadaldal niya, aksidente niyang nahiwa ang kanyang daliri. Dumugo agad yun at tumulo pa talaga sa mahabang kahon. Mabuti na lang ay may daladala rin kaming tela para tapalan yun pansamantala. Di ka kasi nag-iingat eh. Ano, daldal kasi ng daldal. Huwag kayo mag-alala, malayo naman ito sa bituka eh. Eh kung malapit sa bituka yan, pababayaan ka na lang namin dito. Puro ka kasi kalokohan eh. Ang mabuti pa, ubusin mo na yung kinakain mo para makauwi na rin tayo at para maugasan na rin yung sugat mo. Habang nakatambay kami ron kabanong, nagtaka kami na parang may maramdaman kaming malamig. Bukod pa ron ay humangin pa ng malakas. Napalis si Temyo sa inuupuan niyang mahabang kahon. Oh, bakit? Eh, biglang umuga yung kahon na yan eh. Ha? Bakit tumuga? Ba, di ko alam. Bakit ako tinatanong mo? Lamig din. Baka may multo rito. Hindi ka naniniwala sa aswang tapos naniniwala ka sa multo. Buwang ka talaga eh no. Tara, mulis na tayo rito. Nagsimula na kaming bumalik sa lagusan. Habang nasa tunnel kami, bigla na lang kaming nakarinig ng malakas na ugong. Lumindol. Nataranta kami. Ang unang inisip namin ay baka makulong kami sa tunnel na yon. Nabitiwan namin ang flashlight. Nang tangkang kukunin na sana namin yon, bigla namang natapo ng mga mangga sa sako. Gumulong ang iba. Ibabalik sana muna namin sa sako bago umalis, pero sa hindi malamang dahilan, nakaramdam kami ng pagkahilo. Kasunod nito ay may narinig kaming malakas na sigaw ng isang babae. Sa sobrang hilo, nawalan kami ng malay. Nagising na lang kami dahil sa mga lamok na kumakagat sa amin. Pagtingin ko, si Romano lang ang kasama ko. Naroon pa ang flashlight kaya nasigurado ko yun. Ginabi na tayo. Teka, nasaan si Temyo? Eh baka nauna na. Tara. Umakyat na kami sa hagdanan. Pero pagdating namin sa abandonadong bahay, wala naman si Temyo. Gusto na naming umuwi, pero may pakiramdam kaming naroon pa si Temyo. Sinubukan namin siyang hanapin sa paligid pero wala. Iwan muna natin to mga mangga rito. Balikan natin si Temyo. Baka bumalik dun sa kapilya. Ha? Seryoso ka ba? Gabi na oh. Baka mapano tayo dyan tapos wala naman pala siya dun. Pre, isipin mo na lang kapag si Temyo ang napahamak, ayayari din tayo. Eh, ang kulit naman kasi ni Temyo eh. Siya ang nagpasimunong pumasok-pasok dito sa lagusan. Ano, nasama ka ba o hindi? Ay, nako, tara na nga. Kakainis naman oh. Kahit na uwing-uwi na ako, sinamahan ko pa rin si Romano na bumaba ulit sa lagusan. Dala ang malaking flashlight, agad namin binalikan ng kapilya. Pero napatigil kami nang nasa harapan na kami ng mahabang kahon. Nakabukas na kasi yun. At nang silipin namin ay wala namang kaming nakita sa loob. Pero dito na namin napagtanto ng mahabang kahon pa lang yun ay isa palang kabaong. Meron kasi kaming nakitang maliit na bato sa loob. May nakaukit na pangalan. Magdalena ang nakalagay. Ha? Magdalena? Ang sabi kanina ni Temyo, umugado to kanina habang nakaupo siya. Hindi kaya may tao dito sa loob kanina? Pre, may naiisip ako. Ano? Eh di ba Magdalena yung pangalan na sinasabi ni Mang Pepe? Teka. Huwag mo sabing naniniwala ka na sa sinabi niya. Ha? Eh hindi ko alam. Naisip ko lang naman na baka totoo. Tapos dyan sa kabaong na yan siya nakahimlay. Matagal na panahon na daw yun sabi ni Mang Pepe. Imposible naman na nandyan pa rin yung Magdalena kung totoo man. Naagnas na yun pre. Eh paano kung hindi naagnas yung bangkay ng mga aswang? O paano kung hindi naman pala siya namatay? Eh base sa mga lumalabas sa bibig mo, naniniwala ka na sa kwentong bayan ni Mang Pepe. Hindi ko nga alam pre.
Hindi ko alam. Yun kasi yung unang pumasok sa utak ko eh. Alam mo ang hinala ko? Baka binalikan to ni Temyo kanina eh. Na-curious siya. Kasi umuga nga daw. Ang mabuti pa, hanapin na lang natin si Temyo rito. Pre, sobrang liblib na yung lugar na ito. Hoy, akala ko ba hindi tayo naniniwala sa aswang? Hindi naman sa aswang ang kinakatakutan ko eh. Mga ahas pre, ahas. Isang tuklaw lang sa'yo nun, rekta, langit ka na kagad. Kailangan natin mahanap si Temyo eh. Hindi tayo pwedeng umalis dito nang hindi natin siya kasama. Napakamot na lamang ako sa ulo ng mga sandaling yun, Kabanong. Wala akong nagawa kundi ang sumama kay Romano. Nilakad namin ang gubat kahit na napakadilim na. Bagya pang humihina ang dala naming ilaw. Aminadong hindi ako komportable sa mga nadaraanan namin. Pero ang tanging iniisip ko na lang ay kailangan naming mahanap si Temyo. Paano kung nauna na palang umalis si Temyo? Tingin mo talaga iiwan tayo ni Temyo? Malay mo lang naman. Hindi pa inuuwi. Nararamdaman ko na nandito pa siya. Kailangan lang natin siyang hanapin. Muli kaming naglakad. Sinisigaw na rin namin ang pangalan niya. Makalipas lang ang kalahating oras, bigla na lang may humila sa amin papunta sa sulok ng bayabasan. Shh! Huwag kayo maingay. Ang baho naman ng kamay mo, pre. Amoy puwet. Huwag ka nga maingay eh. Ano ba nangyari sa iyo? Bakit nakarating ka rito? Sa pagkakatanda ko sabay-sabay tayong nawalan ng malay sa tunnel. Mamaya ako ipapaliwanag sa inyo. Sa ngayon, pakiusap lang. Manahimik na muna kayo. Sinunod na lang namin ang sinasabi niya. Nanatiling tikom ang bibig namin habang nakatayo kami sa bayabasan. Mga ilang sandali lang, tumitingin-tingin si Temyo sa paligid at saka na siya nagsalita. Kanina nung nahilo tayo, nauna ako nagising sa inyo. Meron akong narinig na babaeng tumatawa. Kaya bumalik ako sa kapilya. Nakita ko sa mismong kahon na inuupuan ko. Bumangon dun yung babaeng mahaba ang buhok. Sobrang puti na ng buhok niya. Pero hindi siya matanda Tingin ko magandang babae siya. Basta, tapos nung sinubukan ko siyang sundan, nakita niya ako. Babalik sana ako sa inyo kaso tulog pa kayo Kapag bumalik ako, baka kayo pa mapagbuntungan. Hindi ko naman kayo kayang buhatin. Kaya tumakbo na lang ako palayo. Bakit ka naman natakot? Ano naman kung may babae ron? Buwang ka ba? Yung ideya pa lang na may babae sa kahon na yun nakakatakot na Ano pa kaya yung gumapang siya para habulin ako? Mga tol, paano kung si Magdalena nga yun, yung kinukwento ni Mang Pepe? Magdalena? Yung mababalipad? Gumagapang nga yung mabul sa akin Sira ulo, yung tinutukoy ko yung kinukwento nga sa atin ni Mang Pepe. Yung sinasabi rin ng kapatid mong si Bimbo. Ibig bang sabihin nito? Totoo talaga yung sinasabi niya? Hindi lang siya basta gumagawa ng kwento? Para malaman natin kung totoo nga, kailangan natin bumalik sa atin. Sabihin natin sa kanya. Hindi na ako nakapagsalita ng mga sandaling yon, Kabanong. Kahit hindi ko aminin, unti-unti na rin akong naniniwala na totoo ang sinasabi ni Mang Pepe. Nang makarating na kami ulit sa kapilya, wala kaming inabutan doon, kaya hindi na kami nagsayang ng oras. Dali-dali na kaming pumasok sa tunnel. Nakabalik kami sa abandonadong bahay at nakalis kami roon dala ang isang sakong mangga. Masaya na sana kami noon dahil ang daming napitas. Pero dahil sa mga nangyari, hindi yun mawala-wala sa utak namin. Oh, umuwi na pala si Romano. Oo, naantok na raw kasi siya Sabi ko nga dito na siya matulog sa bahay mo para bukas sabay-sabay na natin pupuntahan si Mang Pepe. Kaso ayaw Tol, hindi naman hindi ako naniniwala sa sinasabi mo Pero totoo ba talagang may babaeng lumabas sa mahabang kahon? Pre, totoo nga. Kitang-kita ko. Babae, puting-puti ang buhok. Buhok niya nangingibabaw sa dilim. Kilala mo ko, Tol. Hindi ako paniwalain sa mga ganun. Pero ako na mismo nakakita Baka yun yung sinasabi ni Mang Pepe, si Magdalena, yung babaeng isinumpa na maging aswang. Ibig sabihin hindi pala talaga nabubuwang yung matandang yun? May say-say pala talaga yung lahat ng sinasabi niya. Napabuntong hininga na lang ako sa gilid. Kinabukasan, maaga naming pinuntahan si Romano. Matapos makapag-almusal,
agad na rin naming tinungo ang tinambayan ni Mang Pepe. Madalas kasi yung nasa ilog. Kung minsan, doon na rin daw siya natutulog. Pero nung umagang yon, hindi namin siya inabutan doon. Nagtanong-tanong na kami sa mga tao pero hindi raw nila makita ang matanda. Halos isang araw na namin yung hinanap. Medyo nababanas na rin kaming kakahintay. Ang bihira naman matanda yan oh. Kung kailan hinahanap, saka naman wala. Subukan kaya nating wag hanapin, saka lalabas yun. Kung kay Mang Dorito natin sabihin yung tungkol sa babaeng aswang. Di ba nung sinabi mo nakaraan binugbog si Mang Dorito ni Mang Pepe? Malamang sa malamang kapag sinabi natin sa kanya yung nalaman natin, hindi din siya maniniwala. Tama si Temyo, kaya mas maganda talagang kay Mang Pepe lang natin sabihin to. Wala kaming napala ng umagang yon, Kabanong. Bumalik na lang muna kami sa kanya-kanya naming bahay. Mga bandang 4:00 ng hapon, narinig namin na sangkot na naman sa gulo si Mang Pepe. Kaaway na naman niya ang grupo ni Mang Dorito. Nagmamadali namin siyang pinuntahan sa tapat ng bilyaran. Pagdating namin, duguan na naman ang bibig ni Mang Pepe. Nakaupo na sa lapag habang kaharap sila ni Mang Dorito at ng mga kasama nito. Hindi ka na talaga nadadala no? Pati mga apo namin nilalason mo rin ang isip. Yan ang napapala mo sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Kahit na bugbugin niyo ako rito, kahit na patayin niyo ako rito, hindi magbabago ang katotohanan. Buhay pa si Magdalena. Kailangan siyang mamatay. Dahil kung hindi, babalikan niya ang mga taong nang-abuso sa kanyang kainaan noon. Hindi ka talaga titigil ha? Sige, bugbugin, sandali. Sandali lang. Ikaw na naman? Mang Dorito, tama ka. Kami na ang bahalang manermon dito kay Mang Pepe. Tama na, huwag niyo na siyang saktan. Mang Pepe, huwag ka na kasing magsalita ng kung ano-ano kung walang katibayan. Mga boss, kami nakakausap sa matandang to. Kawawa naman eh. Tsaka kapag nadali niyo to, kayo rin ang mapapasama. Kaya kalma lang mga boss. Pagsabihan niyo yung matandang yan ha. Kapag inipis ang utak ko, ililibing ko na yan ng buhay. Pagalit at padabog na umalis ang grupo ni Mang Dorito. Napapailing na lamang kaming magkakaibigan sa ginawa nila kay Mang Pepe. Nakaramdam kami ng awa sa matanda. Hindi siya makatayo ng maayos kung hindi pa namin siya aalalayan. Siya lang yung kilala kong albularyo na bayolente. Bakit niyo ako tinutulungan? Mang Pepe, may kailangan po kaming sabihin sa inyo. Pero wag po rito. Sumeryosong tingin sa amin ni Mang Pepe. Tumango siya na parabang alam na niya ang gusto naming pag-usapan. Inalalayan namin siyang maglakad. Nagtungo kami sa ilog at pinaupo siya sa malaking bato. Sandali muna naming nilinis ang kanyang sugat sa labi. Anong nakain niyo't para yatang naging mabait kayo sa isang matandang tinuturing na baliw ng lahat? Aminado naman po kami na ganun din ang tingin namin sa inyo noon. Pero ngayon, unti-unti na kaming nagiging kumbinsido sa mga sinasabi niyo. Si Magdalena, yun po ang gusto namin pag-usapan. Bakit? Gusto niyo bang marinig ang kwento tungkol sa kanya? Ilang beses na naming narinig, lalo na sa kapatid kong bunso. Paulit-ulit sa bahay. Hindi na namin yung kailangan marinig ulit dahil napatunayan na namin na totoo talaga siya. Anong ibig mong sabihin, Iho? Meron kami napunta ang isang lugar na kung saan nakahimlay doon yung isang bangkay ng babae. Mahaba buhok na kulay puti. Tapos, nang tingnan namin ang kabaong niya, may nakalagay na pangalan sa loob. Magdalena yung nakaukit. Sa sinabi naming yon, ay unti-unting nawala ang ngiti ni Mang Pepe. Kahit na nahihirapan, ay tumayo siya sa harapan namin. Ang kabaong, ito ba bakal o kahoy? Kahoy ho, pero parang matibay na kahoy. May napansin ba kayong nakaukit sa bandang ulunan na hugis tatsulok? Oo, meron o. Diyos ko, Panginoon. Sabihin mo, si Magdalena ba yung nakita namin? Ang babaeng isinumpa. Totoo nga ang aking hinala. Hindi nila kinayang paslangin ang babae, kaya itinago na lang nila ito at pinatulog ng mahabang panahon. Kasalanan to ng mga naunang albularyo eh. Ngunit ang pinagtataka ko, paanong magigising ang babaeng yon kung wala namang gumigising sa kanya? Teka, sabihin nyo nga sa akin, anong ginawa nyo para magising siya? Ho? Wala ah.
Nakaramdam lang kami ng pagkahilo tapos parang lumindol. Pagtapos nun nawala na kami ng malay. Tingin ko, ako may kasalanan eh. Ha? Anong ibig mo sabihin pre? Palagay ko, nabuhay si Magdalena dahil dun sa pagkasugat ko ng daliri ko. Pumatak ang dugo sa kabaong niya. Nako, Diyos ko po, Panginoon. Ano ba ginawa niya? Hindi niyo dapat pinaamoy ng dugo ng taong bangkay ng aswang na matagal lang nakahimlay. Ibig sabihin, nabuhay siya dahil sa dugo ni Temyo? Ikaw kasi pre, sabi kasing wag na tayong bumaba dun eh. Alam ko ba na may ganun dun? Hindi naman ako magyayaya dun kung alam ko. Isa pa, sumama rin naman kayo eh. Sumama kami kasi nag-aalala kami na baka matuklaw ka ng ahas. Pero hindi natin may kakaila na kaya nabuhay si Magdalena eh dahil nga sa'yo. Una, ako na may kasalanan. Sinabi ko naman kanina, di ba? O sige na, tama na yan. Wala namang mangyayari kung magsisisyan pa tayo. Mang Pepe, anong kailangan namin gawin para may tama itong nangyari? Wala. Ang kailangan niyong gawin, umalis na sa baryong ito. Dahil paparating na ang dilubyo. Nagtindigan ang mga balahibo namin sa sinabing yun ni Mang Pepe. Pinagpawisan din kami ng malamig. Naiisip pa lang namin kung ano ang kaguluhan na may dudulot ng aswang na si Magdalena, parang naninikip na rin ang dibdib namin. Iniwan kami ni Mang Pepe. Hindi namin alam kung saan ang punta niya. Basta hindi na niya kami nilingon pa. Nagmamadali siya. Halata sa kilos niya ang pangamba at pagkataranta. Kami magkakaibigan, balisa nang makabalik na kami sa bahay ko. Hindi pwedeng wala tayong gawin. Kapag hinayaan natin makaatake yung aswang na yon dito sa atin, baka maraming tao mabiktima niya. Anong gagawin natin? Kakalabanin natin yung babaeng yon? Kailangan natin bigyan ng babala mga kalugar natin. Alanganin tayo dyan. Tol, nakita mo naman kung anong ginawa nila kay Mang Pepe, di ba? Baka ganun din sapitin natin kapag pinakalat natin ang tungkol sa aswang. Kaya nga nag-iisip eh. Yun lang ang pinakamaganda nating gawin. Handa ka bang mabugbog? Malamang hindi. Yun naman pala eh. Palihim nating ipakalat sa baryo natin ang tungkol sa mga aswang. Idada natin sa sulat. Gabi natin nilalagay sa mga pintuan nila para walang makakita sa atin. Ngayong gabi, sabihin niyo sa akin ngayon kung sasama ba kayo. Kung hindi, ayos lang. Ako na lang mag-isa. Ayaw ko rin naman kayo mapahamak eh. Sasama ko. Para-pareho lang naman tayong sangkot dito eh. O sige na nga, ako rin. Kung ganun, hintayin niyo ako dito. Kukuha lang ako ng maraming papel sa bahay. Ako nang bahala sa panulat. Ako nang magsusulat. Sinamantala namin ang pagkakataon na hindi pa dumadalaw sa baryo namin si Magdalena. Palihim na kaming nagsulat sa papel. Nakalagay sa sulat na yun ang tungkol sa aswang na maaaring pumunta sa baryo namin. Mga bandang 9:00 na ng gabi, tahimik na ang buong baryo. Nang matapos na namin ang sinusulat namin, kumuha na muna kami ng tiyempo. Nagtapal na rin kami ng panyo sa kalahati ng mukha namin para hindi kami makilala. Sinimulan namin ang paglalagay ng mga sulat sa pintuan ng mga kalugar namin. Marami kaming nagawang sulat, pero hindi na namin yon nailagay sa ibang bahay dahil sa mga rumorondang tanod sa gabi. Dakong 10:30 ng gabi, tumigil na rin kami. Nakabalik kami sa bahay nang walang nakapansin ng mga ginagawa namin. Kinabukasan, pagbukas namin ng pinto, bumungad agad sa amin si Romano. Tarantang-taranta ang mukha niya. Oh, ano bang problema mo? Pambira ka aga-aga naman pre. May bad news at good news ako eh. Anong gusto niyong unahin? Good news na muna. Good news! Kumalat na sa baryo natin ang tungkol sa aswang. Pinag-uusapan na rin nila at nagsimula na rin silang mapaisip. Hoy, ano yung bad news? Yung bad news, si Mang Pepe ang tinuturo nilang nagpakalat ng mga sulat na yun. Yun lang. Nasa panganib ang buhay ni Mang Pepe. Dapat hindi siya bumalik dito. Kapag nakita siya ng iba, baka tudasin siya. Maraming nagagalit sa kanya eh. Mukhang napasama yung ideya natin mga tol. Kasalanan ko na naman. Wala naman akong sinasabing ganun ah. Yan ang gusto mong iparating eh. Huwag kang ang tamang hinala dyan. Ang sinasabi ko lang sa ginawa natin, merong isang tao mapapahamak. Di sinisisi mo nga ako. Ang kulit mo, di ka makaintindi. Langyang buhay to. Tama na nga yan. Walang mangyayari kung magsisisihan tayo. Ang maganda nating gawin,
Unahan natin ang mga tao na mahanap si Mang Pepe. Napahilot na lang ako sa sentido ko sa sobrang stress. Hindi namin naisip ang magiging epekto ng ginawa namin. Lumabas kami ng bahay at narinig namin sa mga nag-uusap-usap na banas na sila kay Mang Pepe. May iba pang nagsabi na ipahuli na raw sa pulis dahil nananakot. At ang mas nakakabahala pa, may ilang grupo ng mga tatay na gusto na siyang tudasin dahil tinatakot di umano nito ang mga bata. Pasimple naming hinahanap si Mang Pepe pero wala siya sa mga madalas niyang pinupuntahan. Habang naglalakad kami, bigla naming nakasalubong si Mang Dorito. Kasama na naman niya ang mga bata-bata niya. Ay tatlo! Nakita niyo ba si Pepe? Si Mang Pepe? Hindi po eh. Kagigising lang namin. Kung alam niyo kung nasaan ang matandang yon, sabihin niyo na kung ayaw niyong madamay. Bakit? Ano po bang problema? Nagkakalat na naman siya ng maling impormasyon. Nagdudulot yun ng takot sa maraming tao. Kaya sabihin niyo na kung nasaan siya para wala tayong problema. Wala naman kami mapapala kung itatago namin siya, di ba? Hindi rin naman kami naniniwala sa sinasabi niya. Kaya kahit umiyak pa kayo, wala kaming alam kung nasaan ang matandang yun. Siguraduhin niyo lang na wala kayong alam. Sandali lang. Bakit ba? Nagmamadali kami. Hindi po ba talaga totoo ang aswang? Sa tingin mo magiging ganito ang reaksyon ko kung totoo ang mga aswang? Mga tanungan mo pang inutil eh. Tara na nga mga kasama. Mga inutil talaga ang kabataan ngayon. Nagtataka lang naman ako sa matandang yan. Bakit? Di ba mga albularyo, dapat sila ang unang naniniwala sa mga bagay na mahirap ipaliwanag sa tao? Kagaya na lang ng aswang. Yan nga rin ang iniisip ko eh. Yung tulad ni Mang Pepe, ganun dapat ang isang albularyo. Pero hindi naman siya kinikilala rito sa atin eh. Ang tingin sa kanya baliw. Ang mabuti pa, magmadali na tayong hanapin siya. Hindi maganda mangyayari kapag naunahan tayo ng iba. Halos buong maghapon kaming naghanap kay Mang Pepe, pero sa kasamaang palad, kahit na anino niya ay hindi man lang namin nakita. Kinakabahan na kami para sa kapakanan niya. Dakong 8:00 ng gabi, habang papauwi na kami, nakasalubong namin ang kapatid ni Temyo na si Bimbo. Agad itong nilapitan ni Temyo para pagalitan. Hoy, anong ginagawa mo sa labas? Gabi na. Ikaw kuya, bakit nasa labas ka rin po? Gabi na rin po ah. Matandaan na ako no, nasa tamang edad na ako. Kaya kahit anong oras na ako umuwi, pwede. Ikaw bata ka pa, kaya dapat pag ganitong gabi na nasa bahay ka na. Saan ka ba galing yan? Sa gubat po. Ha? Anong gubat? Bakit ka nagpunta ron ha? Buwang ka ba? Pre, yung mga salita mo, bata yung kausap mo no hindi matanda. Makulit eh. Sinundan ko lang naman po si Mang Pepe kanina eh. Teka, alam mo kung nasaan si Mang Pepe? Opo, alam ko kung saan ang bahay niya. Ilang beses na po kami nakakarating ng mga kaibigan ko ron eh. Binibigyan niya kasi kami ng mga pulseras. Ito oh, ang sabi po niya, pangontra raw po ito kay Magda. Ituro mo sa amin kung nasaan ang bahay niya. Tapos? Anong tapos? Dapat may kapalit po kuya. Mambira kang bata ka oh. Saan ka ba natuto ng ganyan? Kay Papa, sabi ni Papa kapag may alam ka, dapat hindi mo yun sinasabi sa iba nang walang bayad. Ay naku, sira ulo talaga si tatay oh. Bimbo, ganito kasi kailangan namin makausap si Mang Pepe. Kung gusto mo, bibigyan kita ng maraming candy kapag itinuro mo siya sa amin. Pero bibigyan lang kita kapag nakabalik na kami. Pwede ba yun? Opo, pwede po. Ituturo ko na po sa inyo. Wala kang pagsasabihan kung nasan si Mang Pepe na iba ha? Masayang tumango ang batang si Bimbo. Maya-maya lang ay detalyado niyang itinuro sa amin ang direksyon. Halatang ilang beses na rin siyang nanggagaling sa sinasabi nitong tirahan na matanda. Nagmamadali na kaming lumarga patungo sa gubat. Sinunod namin ang direksyon na sinabi ni Bimbo. Nakita namin ang isang kubo roon na yari sa mga kawayan na pinagdikit-dikit. Naabutan namin si Mang Pepe na may sinasalang. Naghahasa rin siya ng mga patalim niya. Mang Pepe? Paano niyo nalaman ng tirahan ko mga iha? Hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga ngayon, ikaw. Ako? Bakit? Mang Pepe, meron akong nagawang kasalanan sa inyo. Ang alin?
Ako ang nakaisip na magpakalat ng balita tungkol sa aswang. Tapos, ikaw tuloy naman ang napagbibintangan ng mga kabaryo namin. Nasa panganib ang buhay mo dahil sa ideya ko. Ah, iyon ba? Uy, bakit kayo natatawa? Natatawa ko dahil hindi mo naman kailangan humingi ng paumanhin sa pagbibigay ng impormasyon sa iba. Pero malalagay sa alanganin ang buhay niyo eh. Pero sa ginawa mo, maraming buhay ang maaaring maligtas. Ang kaso, hindi pa rin sila naniniwala eh. Natatawa nga lang sila. Hindi nila sineryoso yung babala namin. Ang mga tao masyadong kampante sa buhay. Hindi naman natin sila mapipilit. Ang mahalaga, nagawa natin ang dapat nating gawin. Buisit, kasalanan ko to eh. Kung hindi sana nahiwa yung daliri ko, wala sanang dugunan na amoy yung babaeng yun. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Kung alam mo lang naman ang tungkol doon, tingin ko naman hindi kayo pupunta ron. Walang sumisisi sa'yo, pre. Pasensya na sa sinabi ko sa iyo ah. Nadala lang ako ng emosyon ko. Ma'am Pepe, ano pong pwede natin gawin? May dalawa tayong pwedeng gawin. Parehong delikado. Una, paghandaan at kalabanin si Magdalena sa kanyang pagbabalik. Pangalawa, pakiusapan siya at ipaliwanag na walang kinalaman ng buong baryo sa pagkakahimlay niya. Parang ang hirap naman ng pangalawa. Pero yun ang pinakamadali kesa kalabanin siya. Nung nakita niya ako sa kapilya, hindi niya ako sinaktan. Kung tutusin, pwede na niya akong patayin nun eh. Ibig ba nung sabihin, hindi talaga siya masama? Sino po ba talaga si Magdalena? Hindi ko rin alam. Kakaunting bagay lang ang alam ko sa kanya. At ang mga bagay na yon ay nasabi ko na rin sa ibang tao. Para malaman ang buong kwento niya, walang ibang paraan kundi ang kausapin siya. Kausapin natin si Magdalena. Baka pwede natin siyang mapakiusapan. Paano kung bigla niya tayong saktan? Kung ipaparamdam natin sa kanya na hindi tayo masasamang tao, baka makinig siya. Baka kausapin niya tayo. Susubukan natin siya kausapin. Nasama ba kayo sa akin? Ngayon na ba? Hindi pwedeng bukas o sa susunod na mga araw. Bawat minutong nasasayang ay malaki ang tsansa na magbalik siya at manggulo. Biglang tumaas ang kaba namin ng mga sandaling yon, Kabanong. Lalo na nang lumarga na kami papunta sa kung saan namin natuklasan ang lagusan. Hindi na nagdala si Mang Pepe ng kahit na anong armas o sandata. Ang sabi niya kasi, baka isipin ni Magdalena na sasaktan natin siya kung meron kaming patalim. Makalipas lang ng isang oras, narating na rin namin ang balon na may hagdanan pa ibaba. Pumasok kami roon at lumusot sa tunnel. Tumagos kami sa kapilya. Nagsindi kami ng apoy para magsilbing liwanag namin. Wala si Magdalena noong mga sandaling yon. Hindi ako makapaniwala. Dito pala nila hinimlay si Magda ng mahabang panahon. Ang Pepe, bakit pala hindi nagdas yung katawan ni Magda? At bakit hindi na lang siya pinatay kaysa ihimlay dito? Sinumpa siya ng isang malakas na albularyong maraming taon na ang nakalilipas. Pero hindi nakala na ang sumpa pa lang yon ay magdudulot din ng kasamaan. Naging aswang si Magda. Ang aswang na hindi namamatay basta-basta. Ang ginawa ng mga albularyo noon, nag-imbento sila ng isang malakas na pampatulog. Pampatulog na habang buhay. Nagtagumpay silang itarak sa katawan ni Magda. At mugmula noon, nakaimlay na si Magdalena ng mahabang panahon. May sabi-sabi na ilang beses nilang tinangka si Magda na patayin habang nakaimlay siya. May haka-haka na sinasaksak siya ng paulit-ulit ng mga albularyo. Pero kahit na anong gawin nila, hindi raw namamatay. Kaya pala na makita ko yung likod niya, sobrang daming peklat na malalaki. Sabi ni Magdalena bago siya napahimlay. Babalikan niya ang lahat ng mga taong nagpatulog sa kanya sa mahabang panahon. Babalikan niya ang angka ng nagbigay ng sumpa sa kanya. Kaganti siya. At hindi siya makakapayag na may matitirang henerasyon ng mga may atraso sa kanya. Maghihintay pa ba tayo dito hanggang bumalik siya? Kung natatakot kayo iwanan niyo na lang ako mag-isa rito. Ako na lang ang makikiusap sa kanya. Hindi, dito na ako eh. Ako rin. Ikaw, Romano. May magagawa pa ba ako? Nanahimik na muna kami habang naroon kami. Si Mang Pepe, nagsindi siya ng kandila tapos nagpatak siya ng dugo niya sa lapag.
Ginagawa niya raw yun para maamoy ni Magdalena at puntahan kami. Halos kalahating oras kaming nakatambay doon. Pinapapak na rin kami ng lamok. Naupos na ang kandila nang makaramdam na si Mang Pepe ng kakaibang presensya sa paligid. Nagtayuan kaming lahat nang marinig ang yabag ng paa sa kung saan. Umandar na ang kaba sa buong sistema ko. Hindi pa man nakakalapit ang babae sa amin, parang nanlambot na ang tuhod ko. Hindi nagtagal, nasilayan na rin namin ang babaeng si Magdalena. Tumigil siya nang makita niya kami. Sandaling namayani ang katahimikan. Parang nakikipagpakiramdaman sa amin si Magda. Ikaw si Magda? Laking gulat namin nang biglang tumakbo ng mabilis si Magda at lumapit kay Mang Pepe. Malapit itong sinuri si Mang Pepe mula ulo hanggang paa. Kami naman, para kaming naninigas sa gilid. Ano ang ginagawa niyo dito? Sino kayo? Ako si Pepe, isang albularyo. Albularyo? Sandali! Bago mo siya saktan, hayaan mong pakinggan muna yung sasabihin namin. Ikaw binata, ikaw ang dahilan kung bakit ako muling nabuhay. Bakit kasama mo ang isang albularyo? Hindi kami nagpunta rito para kalabanin ka. Nandito kami para makiusap. Makiusap? Para saan? Magdalena, hindi mo ako kaaway. Hindi ako kasama sa angka ng mga albularyo na nagbigay ng sumpa sa iyo at sa nahimlay sa iyo ng matagal na panahon. Kung ganon, sino ka? Anong pakay mo sa akin? Alam ko na pinaghahandaan mo na ang paghiganti mo. Gusto ko sana makiusap na huwag mong idadamay ang ibang tao. Ang baryo, wala silang kasalanan. Ang mga taong albularyo na siyang may kasalanan sa iyo ang tangi mo lang hanapin. Kung maaari lang sana. Anong karapatan mong diktahan ako? At tingin mo talaga makikinig ako sa isang albularyo? Samantalang albularyo din ang dahilan kung bakit naging miserable ang buhay ko? Pero hindi kagaya ng ibang albularyo. Mabuti si Mang Pepe. Kahit na kailan, walang ibang ginawa si Mang Pepe kundi paintindi sa mga tao na biktima ka lang ng sirang sistema noon. Palagi niya pinapaunawa sa iba kung bakit ka naging marahas. Kung bakit mas pinili mong kalabanin ng mga albularyo. Oo, tama siya. Hindi mo kalaban si Mang Pepe. Sa katunayan, ilang beses na siyang nabubugbog dahil lang sa pagpapakalat ng kung sino ka ba talaga eh. Maniwala ka sa kanila, Magda. Hindi mo ako kalaban. Sa katunayan, narito rin kami para maintindihan ang ipinaglalaban mo. Ano ba talaga nangyari noon? Paano ka naging aswang? At sino ang mga taong gumawa niyan sa'yo? Nang makita naming parang huminahon na si Magdalena, dito na ako nakahinga na maluwag. Naglakad siya palapit sa amin at dumiretso sa kapilya. Mahinghing umupo sa mahabang kahon. Umibig ako kay Samuel noon. Isang binatang matipuno, matalino, at talaga namang hinahabol ng mga babae. Dumating ang araw, napansin na rin niya ako. Naging magkaibigan kami at naging magkasintahan kalaunan. Ang kaso nga lang, hindi sang-ayon sa amin pag-iibigan ng kanyang angkan. Dahil isa lang naman daw akong dukha. Akala ko noon na ipagtatanggol ako ni Samuel. Pero nalaman ko mismo na wala siyang ibang pakay sa akin kundi ang aking pagkababae at pagkabirhen. Nang makuha na niya yon, ay iniwan niya na ako. Nabuntis ako ni Samuel, pero sa halip na panagutan, pinilit nila akong ilaglag ang bata. Hindi ako pumayag at yun ang kinagalit ng ina ni Samuel, ang pinunong albularyo na hindi alam ng iba, isa ring mangkukulam. Pinarusahan nila ako hanggang sa nawala ang anak ko. Nagalit ako, kaya sinunog ko ang bahay ng mga tauhan nila. Marami ang namatay. Yun ang dahilan kaya ako isinumpa ni Aling Ermita. Akala ko wala lang, pero makalipas ang 5 linggo, tumalab ang sumpa. Naging aswang ako. Mula noon, palagi na akong hinahanap ng mga tao. Tinutugis. At ang malaman nilang hindi ako basta-basta namamatay, gumawa sila ng paraan. Isang dikido. Itinarak nila sa katawan ko. At doon na ako nawalan ng malay. Doon na rin nagsimula ang pagkakahimlay ko ng maraming taon.
Grabe pala talaga ang ginawa nila sa'yo. Ang sasama naman nila. Totoo pala talaga ang kwento na ikaw ang biktima sa nangyari. Sino ang angkan ng mga albularyo na tinutukoy mo sa kwento? Ang mga Agoncillo. Sila. Sila ang dating nagmamay-ari ng baryong ito. Sila ang dating mamamayan dito na matapobre sa may hirap at dukha. Sila ang dahilan kung bakit naging miserable ang buhay ko. Alam mo ba kung paano mawawala ang sumpa sa'yo? Kailangan ko makuha ang libro ni Ermita. Ang libro kung saan nakapaloob ang mga ritual para matanggal ang sumpa. Magdalena, tutulungan ka naming makuha ang librong sinasabi mo. Alam ko kung nakanino. Alam ni Dorito ang bagay na yon. Nasisiguro ko. Siya ang huling albularyo ng mga Agoncillo. Agoncillo pala siya? Kaya pala ayaw na ayaw niyang ipaalam sa mga tao ang tungkol kay Magdalena dahil ayaw niyang maungkat ang katotohanan. Pinagtatakpan niya yung ginawa ng angkan niya. Kaya pala siya ganun. Ngayon naiintindihan na natin. Kung sino man ang Dorito na yan, hindi ako makikipagnegosasyon sa kanya. Kukunin ko ang libro sa paraang alam ko. Hindi ako papayag na maging mapayapa ang aking pagbabalik. Buhay ang sinira nila sa akin. Buhay ng anak ko. Kaya lahat ng taong may dugo ng Agoncillo, uubusin ko. Magdalena, makinig ka muna sa akin. Hindi makabubuti kung mag-aahasi ka rin ng lagim. Hindi ako natatakot. Hindi nila ako kayang paslangin. Wala akong kamatayan. Hindi nila alam kung ano ang makakapatay sa akin. Kaya wala akong kinatatakutan. Madadamay ang lahat ng madadamay. Magda, alam namin na meron ka pa rin kabutihan sa puso mo. Kaya sana, wag mong idadamay ang lahat ng taong walang kinalaman sa naging nakaraan mo. Hindi. Lahat ng taong haharang sa aking daraanan, papaslangin ko. Agoncillo man o hindi. Kayo, umalis na kayo rito. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon na makaalis ng hindi nasasaktan. Pag alis nyo rito, ituturing ko na rin kayong kalaban. Wala akong pinagkakatiwalaan na tao. Lahat kalaban ko. Hindi totoo yan. Kung talagang kalaban ang tingin mo sa amin, dapat una pa lang pinatay mo na ako. Pero hindi eh. Kasi marunong ka pa rin tumingin kung sino mabuti at kung sino ang masama. Umalis na kayo bago pa magbago ang isip ko. Mga iho, tara na. At Magda, umaasa pa rin ako na magbabago ang isip mo. Kahit na marami pa kaming gustong sabihin kay Magdalena, hindi na rin namin ipinilit pa. Nakontento na kami na nakausap namin siya ng mapayapa noong mga oras na yon. Nang makabalik na kami sa bahay ni Mang Pepe ay pare-pareho kaming tahimik. Hindi pa rin ako makapaniwala noon na nakaharap namin ng maalamat na si Magdalena. At kahit na alam naming mabangis at delikado siyang nilalang, hindi namin maiwasang hindi maawa sa kanya. Hindi makatarungan ang naranasan niya noon. Kaya hindi rin talaga namin siya masisisi kung mantong siya sa pagiging masama. Ang mali lang sa ginawa ng mga Agoncillo, isinumpa nila si Magdalena bilang aswang. Bagay na naging armas ni Magdalena sa kanyang paghihiganti. Ano nang gagawin natin ngayon? Kakausapin ko si Dorito. Kung may bibigay niya ang libro bago ang pag-atake ni Magdalena, matatanggal ang sumpa at magiging normal na tao na ulit siya. Nakakalimutan mo na bang galit na galit sa'yo si Mang Dorito? Baka nga kapag nakita ka pa lang nun baka tinaga ka na kagad nun ng itak. Hindi magandang ideya yan, Mang Pepe. Mapapahama ka lang. Walang ibang paraan. Malamang, si Dorito lang ang nakakaalam kung nasaan ang librong yon. Hindi nga makikinig si Mang Dorito sa'yo. Yun ang problema. Hayaan na muna natin magpakita si Magda sa baryo para malaman talaga ni Mang Dorito na totoong nagbalik na siya. Para kapag ganon, maisipan niyang ibigay yung libro kapag natakot siya. Hindi. Idadaan natin ang usapan sa payapa. Gagawin ko makakaya ko para makausap si Dorito. Hindi natin hahayaang makapanakit si Magdalena ng ibang tao. Masyado matigas ang ulo ni Mang Pepe nung mga sandaling yon, Kabanong. Hindi niya kami pinakikinggan kahit alam naman niyang siya ang pwedeng mapahamak. Kinabukasan ng gabi, sinamahan namin si Mang Pepe. Pinuntahan namin si Mang Dorito sa mismong bahay nito. Tsumempo lang kami na mag-isa lang si Mang Dorito para hindi ito makalika ng kahit na anong gulo. Mabuti naman at kusa kang lumitaw para hindi na rin ako mahirapang hanapin kang tao ka. Alam mo bang nayayamot na sa'yo ang lahat ng tao?
Hindi ako nagpunta rito para sa bagay na yon. Narito ako para pag-usapan kung paano papanatilihin ang kapayapaan sa baryong ito. Kung makapagsalita kaya akala mo kung sino ka at nagsama ka pa talaga ng mga bataan mo. Alam mo paano magkaroon ng kapayapaan dito? Kailangan mong mawala, Pepe. Buhay na si Magdalena. Ha? Nakita namin si Magda sa kagubatan. May plano siyang balikan ng angkan ng mga agonsilyo. At sa pagkakaalam namin, isa kang agonsilyo. Ikaw ang huling albularyo ng inyong angkan. Kaya hindi malabong meron kang nalalaman. Ano pinagsasasabi ninyo? Buwag na ba kayo? Hindi totoo si Magda at hindi rin totoo ang aswang. Kayong tatlo, nalason na rin ba nitong matandang ito ang utak ninyo? Nakita namin si Magda buhay na buhay. At hindi siya basta buhay lang ha. Malakas siyang aswang. Buhay na buhay? Niloloko niyo ba mga sarili ninyo? Matagal nang walang aswang. Panahon pa ni Kopong-Kopong. Kaya nagsasayang lang kayo ng oras. Kung talagang iniisip mo ang kaligtasan ng mga tao rito, makipagkasundo ka sa amin. Pagtulungan nating mawala ang sumpa kay Magdalena. Alam kong may alam ka dahil ikaw lang ang natitirang albularyo sa angka ng mga agonsilyo. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Kaya wala akong ibibigay na libro. Mga nakabatak yata kayo eh. Kahit na kailan, hindi ka naman talaga magsasabi ng totoo eh. Sinasabi mo bang sinungaling ako? Kaya pala ayaw mong ipaalam ni Ma'am Pepe ang tungkol kay Magdalena. Kasi gusto mong takpan ang kahayupang ginawa ng angkan mo kay Magdalena. Ngayon nagbabalik na siya. At kapag wala kang ginawa, mapapahamak tayong lahat. Dorito, alam kong mahal mo ang pagiging albularyo. Kaya sana maisip mo una sa lahat, kayo ang pupuntahan ni Magdalena. Kayo mga kilalang albularyo na nagpoprotekta sa mga baryo. Pag-isipan mo sinasabi namin, Mang Dorito. Maghihintay kami sa ilog ngayong gabi. Ipakita niyo muna sa akin si Magda. Oh, tingnan mo na. Aamin ka rin naman pala eh. Maliniwala lang ako na buhay na siya kung makakaharap ko siya. Dalhin mo ang libro para makasigurado kami. Natutupad ka sa usapan. Siguraduhin mo lang na wala siyang gagawing masama. Anong nangyari at bakit biglang nagbago ang isipan mo? Ayoko masira lahat ng pinundar ko, Pepe. Hindi ko kasalanan ang ginawa ng angkan ko. Ayoko mawala lahat ng meron ako ng dahil lang sa nakaraan nila. Kaya siguraduhin niyo lang na mapapalabas niya ang aswang na yan. Nakipagkasundo si Ma'am Pepe kay Mang Dorito. Pero ako, hindi ako kampante sa naging desisyon ni Ma'am Pepe. Kilala ko kasi si Mang Dorito. Sa lahat ng taong dapat na pagdudahan, si Mang Dorito ang kauna-unahan doon. Habang naglalakad kami, ay hindi ko napigilan ang sarili kong magsalita. Hindi kasi talaga ako komportable. Hindi ba kayo nagtataka? Nagtataka na alin? Hindi man lang tayo kinwestiyon ni Mang Dorito kung paano natin nalaman na buhay na si Magda. Hindi man lang siya nagtaka kung paano natin palalabasin si Magda, di ba? Parang ang dali naman niyang pumayag. Kailangan natin subukan. Ito lang ang natataging paraan para hindi matuloy ang kinatatakutan natin. E paano kung may gawing hindi maganda si Mang Dorito? Kung sakaling may gawin siyang hindi maganda, magsisisi siya. Uunahan na siya ni Magdalena. Isang malaking sugalang gagawin namin ng mga sandaling yun, Kabanong. Pero wala na rin naman akong nagawa dahil nagkasundo na rin silang tatlo. Pupuntahan na sana namin si Magdalena sa abandonadong kapilya. Pero biglang nakasalubong namin siya sa kagubatan. Kinausap namin siya ng masinsinan tungkol sa libro. At parang nagkaroon ng isang malaking himala noong mga sandaling yon. Nakinig siya sa amin. Pinagkatiwalaan niya kami. Kaya naman agad na rin kaming bumalik sa ilog kung saan doon ang napagkasundo ang lugar ng pakikita. Sigurado bang darating ang isang yun? Kanina pa tayo dito ah. Masama talaga ang pakiramdam ko dyan eh. Hintayin lang natin. Alam naman niya mangyayari sa kanya kapag hindi siya nagpakita. Ayan na siya. Napaalis kami sa kinauupuan namin nang makita namin si Mang Dorito na naglalakad. Sinuyod ko pa ang paligid kung may kasama siya. Pero wala akong nakita. Mas lalo tuloy akong napaisip kung ano ba talaga ang binabalak niya. Hindi kasi ako mapakali. Hindi ako makumbinsi na makikipagkasundo ang matandang yon ng ganun lang kadali. Mabuti naman at dumating ka, Dorito.
Nasaan ang libro? Nasaan na muna si Magdalena? Ipakita mo muna ang libro, saka namin siya papalabasin. Anong tingin mo sa akin, tanga? Ano, aagawin mo sa akin ang libro? Alam mo bang ilang dekada ko na itong iniingatan? Hindi ako papayag na iisahan mo lang ako. Hindi ko ugali ang ugali mo. Kung ganyan, wala na pala tayong dapat pag-usapan dito. Uuwi na ako. Nandito ako. Napalingon kami sa gilid nang marinig namin ang tinig ni Magdalena. Lumabas siya mula sa madilim na parte ng ilog. Nakita naman namin kagad ang kakaibang ngiti ni Mang Dorito. Sa puntong ito, nakaramdam na kagad ako ng kaba. Hindi ko inakala na makikita ko ang maalamat na aswang na kagaya mo. Parang naririnig lang kita sa mga kwento ng mga matatanda noon. Ikaw ang huling albularyo ng mga Agoncillo. Tama, ako nga. Wala lang iba. Alam mo ba kung ano ang ginawa nila sa akin noon at bakit ako naging aswang? Kung ano man ang ginawa nila, ay ginawa na lang nila yon para pigilan na kasamaan mo. Kasamaan? Nagsagawa sila ng isang ritual para isumpa ko bilang aswang. Pinatay nila ang anak ko. Nang dahil sa kanila, ay nawala ang batang walang kamalay-malay. Ang tanging gusto ko lang naman ay mahalin ako ni Samuel. Pero anong ginawa ni Aling Ermita? Pinaghiwalay niya kami at Kahit na ano pang sabihin mo, hindi mo na mababago ang katotohanan na marami kang pinaslang na tao noon. nangyari yon dahil din sa ginawa nila sa akin. Sandali, narito tayo hindi para pag-usapan ng nakaraan. Narito tayo para ayusin ang kasalukuyan. Dorito, ipakita mo na sa amin ang libro. Huminga na muna ng malalim si Mang Dorito. Mga ilang sandali lang ay dinukot na niya yon sa daladala niyang bag. Pinakita niya sa amin ang kulay itim na libro na may kalumaan na rin. Ibigay mo sa akin yan. At ang magiging kapalit, Hindi ko uubusin ang bagong henerasyon ng angkan ninyo. paano ako makakasiguro na nagsasabi ka ng totoo? Kapag napasa akin na ang librong yan, magagamit ko ng ritual na pag-alis ng sumpa sa akin. At kapag hindi na ako aswang, wala na akong kakayahan na gumanti sa inyo. Lumapit ka rito. Ako na ang kukuha. Hindi! Gusto kong makaharap mismo si Magdalena. Gusto kong makita ng malapitan ng maalamat na aswang. Ako na ang lalapit. Naglakad palapit si Magdalena. Marahan namang iniabot ni Mang Dorito ang libro. Nang mahawakan na yun ni Magdalena, agad nitong binuklat para tingnan ang nilalaman. Pero nagulat na lang kaming lahat nang biglang may dinukot na punyal si Mang Dorito. Agad niyang sinaksak si Magdalena sa tiyan. Sa puntong yon, napatras si Magdalena at napalayo. Dorito, anong ginawa mo? Sinasabi ko na nga be, may binabalak na masama yan eh. Anong akala mo? Hindi ko alam kung ano ang pwedeng makapatay sa'yo. Isang gintong punyal. Traitor ka! Wala kang pinagkaiba sa mga nauna sa iyo. Bakit naman ako makikipagkasundo sa inyo kung pwede naman na patayin kita kagad? Mga kasama! Mas nawindang kami nang maglabasan ng iba pang mga kasama ni Mang Dorito. May mga dalang itak ang mga yon. Dahilan para mas lalo na kaming mabahala. Pipira-pirasuin namin ang katawan mo, Magdalena! Lalapit na sana ang mga yon, ngunit dali-dali naman tumakbo si Magdalena. Pagewang-gewang pa ito dahil sa malakas na pagtagas ng dugo. Sundan niyo! Hindi makakalayo yan! Mamamatay na yan! Sa sobrang inis ni Mang Pepe, nilipitan niya kagad si Mang Dorito. Hinawakan niya ang kwelyo ni Mang Dorito at agad itong kinastigo. Ilalagay mo sa kapamakan ng bombaryo, Dorito! Bakit mo ginawa yon? Bitiwan mo ako, visit ka! Anong nilalagay sa kapamakan? Nakita mo naman ang ginawa ko, hindi ba? Sinaksak ko siya ng gintong punyal! Hindi gintong punyal ang makakapatay sa kanya, Dorito! Hindi ang kahit na anong metal! Anong pinagsasasabi mo? Matagal ko nang pinag-aralan si Magdalena. Hindi siya mapapatay ng kahit na anong metal. Kahit pinapirasoid mo ang katawan niya, hindi siya mamamatay. Manahimik ka! Wala kang alam! Alam mo, ikaw ang may kasalanan ng lahat eh. Kung hindi mo sana pinagkakalatang tungkol sa babaeng yon, edi sana matagal na naming napatay ang babaeng yan. Mag-isip ka nga, Dorito. Tingin mo, bakit hindi sinabi sa iyo ng angkan mo kung saan nakalagay si Magdalena sa loob ng maraming taon? Hindi nila sinabi dahil alam nilang mapapahama kayo kapag nalaman ninyo. Dahil alam nilang wala kayong kagamitan para sa kanya.
Kung ginto lang ang makakapatay sa kanya, edi sana ginawa na yan noon pa ng mga mas nauna sa'yo. Isang malaking pagkakamali ang ginawa mo, Dorito. Isang malaking pagkakamali na maglalagay ng buhay ng mga tao sa panganib. Sinubukan ni Magdalena na maging mabuti sa mga sandaling ito para lang walang mangyaring kasamaan. Bakit mo siya tinraidor? Kahit na kailan, puro kayabangan ang pinapahiral mo eh. Mag-isip ka naman. Manahimik kayo! Mga protektor kayo ng aswang! Anong pinagsasabi mo? Kami, protektor? Dinala nga namin sa iyo ang aswang eh. Ang sabihin mo, hindi mo matanggap na yung ginawa mo ay isang malaking katangahan. Wala na tayong mapapala sa kanya. Umalis na tayo. Ang paghanda natin ngayon ay ang pagbabalik ni Magdalena. Hindi siya papayag na walang mamamatay ngayong gabi. Nanlaki ang mga mata ni Mang Dorito noong mga oras na yon. Halatang kinakabahan din siya. Nagtungo kagad kami sa gubat. Sinubukan naming hanapin si Magdalena pero nabigo kami. Sa mga pagkakataong yon, mas lalo nang lumalakas ang kaba namin. Dahil ayon kay Mang Pepe, madaling naghihilom ang sugat ng mga aswang na gaya ni Magdalena. Yan nga ba sinasabi ko eh. Ayaw nyo kasing maniwala sa akin eh. Hindi nyo man lang ba kasi naisip na may binabalak na masama si Mang Dorito? Seryoso ba? Nagtiwala talaga kayo sa taong yun, Mang Pepe? Alam mo, wala namang may tutulong yung paninisi mo eh. Nangyari na eh. Nangyari na kasi hinayaan yung mangyari. Hindi naman ako naninisi eh. Ang problema kasi sa inyo, ayaw yung pakinggan ang sinasabi ko. Masyado kayo nagmamadali eh. Masyado kayo nagpapadala sa sitwasyon. Si Mang Dorito yun oh. Tarantadong albularyo yun dito. Maraming ang nilolokong pasyente yun para lang maraming magpagamot sa kanya eh. Tapos nagtiwala kayo? O sige na nga. Kung hindi ganun ang ginawa natin, anong naisip mo? Hindi ko alam. Uta mo, wala ka palang alam eh. Oo nga, wala akong maisip. Pero at least, hindi ko inilagay ang buhay ng mga tao sa panganib ngayon. O tingnan nyo oh. Meron nga kayo naisip, pero palpak. Dami mong reklamo. Wala ka namang mayabag na idea. Malamang, nagre-reklamo ako kasi hindi lang naman buhay natin ang nalagay sa panganib dito eh. Buhay ng buong baryo. Sa ginawa nila Mang Dorito dun sa babaeng aswang, siguradong wala na siyang sasantuin. Lahat kakalabanin na niya. Dapat kasi nakinig tayo kay Lemur eh. Isa ka pa. Tama na yan. Ang isipin na lang natin ngayon eh kung paano natin paghahandaan si Magdalena. Oo, yun talagang gagawin natin. Kasi sa mga oras na to, malamang sa malamang, iniisip na ni Magdalena na sinadya natin ang nangyari. Iniisip niya na pinlano natin ang lahat para patayin siya. Alam ko kung ano ang makakapaslang sa kanya. May alam ka? Alis muna ako. Kukunin ko ang bukod tanging sandata na yon. Yun lang ang makakapaslang sa kanya. Ano na naman yan? Hindi ka na naman magsasabi sa amin tapos bigla-bigla na lang kayong gagawa ng desisyon. Maraming taon na ang nakalipas. May matandang albularyong nakilala ko. Siya ang nagbigay sa akin ng sandata. Ang sabi niya, ang sandatang yun ay makakapatay sa maalamat na si Magdalena. Ang pinatalim na sungay ng kalabaw. Nagmamadaling umalis si Mang Pepe. Habang kami namang tatlo ay bumalik na lang sa bahay ko. Tahimik lang kami sa bakuran. Iniisip ko kung ano ang pwedeng gawin. Maya-maya lang, biglang dumating si Mang Dorito kasamang ibang residente. Pumasok sila sa bakuran namin nang walang paalam. Anong ginagawa niyo rito? Nandito kami para hulihin kayo. Hulihin? Ano kayo, pulis? Albularyo ka lang ah. Mga residente ang nagdesisyon na ipadakip kayo dahil pinoprotektahan niyo ang aswang at kayo ang bumuhay sa kanya. Wala kayong karapatan na gawin yan. Hindi naman kayo mga pulis eh. Isa pa, trespassing kayo. Pumasok kayo ng walang paalam sa may-ari ng bakuran. Wala kaming pakialam. Huhulihin namin kayo dahil banta kayo sa buhay ng mga tao. Yun naman tama yan, Mang Dorito. Kung tutusin, ikaw pa nga ang tinulungan namin na makaharap ang aswang eh. Yun na nga ang punto. Naiharap niyo sa akin ang aswang. Ibig sabihin, makakasundo kayo. Sige na mga kasama, takpin niyo mga yan. Wala na kaming nagawa ng mga sandaling yon. Pinagtulungan nila kaming kaladkarin palabas ng bakuran. Dinala nila kami sa barangay hall. Kahit anong gawin naming paliwanag sa mga opisyal at kapitan, hindi sila nakikinig. Kamag-anak din kasi ni Mang Dorito ang mga nasa barangay. Pinipilit nila kaming umamin. Tinatanong nila sa amin kung saan nagkukuta ang aswang. Pero kahit na alam namin, wala ni isa sa amin ang nagsalita. Binugbog na nga nila kami pero wala silang napala.
Kung hindi kayo magsasalita, kayo lang din ang mahihirapan. Kaya kung ako sa inyo, makisa na lang kayo para di naman ito sa kapakanan ng ating baryo. Kapakanan ng baryo? Ikaw nga naglagay ng buhay nila sa alanganin eh. Kung nakipagkasundo ka kay Magdalena, wala na sanang mangyayaring karahasan. Pero traitor ka eh. Sama-sama tayong mamamatay. Kung makapagsalita naman ito, akala mo naman talagang daming alam sa nangyari. Hoy! Mamamatay na ang babaeng yan! Kung mamamatay na pala si Magdalena, bakit mo ba gustong malaman kung saan nagkukuta? Siraulo ka rin pala eh. O baka naman sa kamo lang din napagtanto na hindi siya mamamatay gamit ng gintong punyal. O baka natatakot ka rin na babalik din siya ngayong gabi. Dumadaldal ang mga to! Pakibugbog ka ulit! Lumapit na naman sa amin ang 4 na lalaki. Pinagsisisipa at pinagsususuntok nila kami habang nakagapos kami sa upuan. Babalikan ko kayo 3. Kapag wala pa rin kayong sinabi, isa sa inyo ang paglalamayan na bukas. Napakasama mo talaga, Mang Dorito. Naturingan kang albularyo pero mas masahol pa sa aswang ang ugali mo. Hindi na ako magtataka kung mauna ka pang mamatay kaysa sa matandang hindi na makabangon eh. Iniwan kami ni Mang Dorito. Masakit ang katawan namin noon at mas lalo pa itong sumakit sa tuwing sinusubukan namin kumilos. Anong gagawin natin ngayon? Wala pa si Mang Pepe. Pambirang buhay naman to oh. Wala tayong magagawa. Magdasal na lang tayo na sana merong himala. Oh, bakit ka nakatingin sa akin? Sinisisi mo na naman ba ako ngayon sa lahat ng mga nangyari? Wala akong sinasabi. Tamang hinala ka na naman eh. Tumigil na nga kayo. Mamamatay na lang tayo, nagtatalo pa kayo. Bubuelta pa sana ako pero bigla na lang nakarinig kami ng mga sigawan sa labas. Pagtanaw namin, may ilang residente ang nagtatakbuhan. Mga natataranta. Ang mga boses nila ay nababalot ng takot. Kalaunan, narinig na namin ang malakas na angil ng aswang. Sa puntong yun, hinala namin nagbalik na muli si Magdalena. Hoy! Pakawalan niyo kami rito! Visit, iniwan pa tayo oh. Sigaw kami ng sigaw. Nagmamakaawa na kami sa mga nagbabantay sa amin pero wala man lang tumulong sa amin. Iniwanan nila kami nakagapos pero mabuti na lang biglang napadaan si Bimbo, kapatid ni Temyo. Pero para bang baliwala lang sa bata na ito na may nangyayaring kaguluhan. Wala kaming sinayang na pagkakataon. Agad naming tinawag si Bimbo. Nakangiti pa siya nang lumapit sa amin. Ala kuya, bakit ka nakagapos dyan? Mamaya ka na magtanong. Kunin mo yung itak na yun oh. Tapos tagain mo itong nakatali sa amin. Bakit ko naman gagawin yun? Sige na kasi. Kailangan mo pong ipaliwanag kuya. Kailangan namin makalis dito dahil ang aswang na si Magdalena nagwawala na rito sa baryo. Maraming mapapahamak. Akalabanin niyo po yung aswang? Bisit, talong ng tanong. Bimbo, ganito kasi yan ah. Magagaling kasi kaming lumaban sa aswang. Lalong-lalo na itong kuya mo. Kaya kapag nakawala kami rito, kami ang haharap sa aswang. Kaya dapat, pakawalan mo muna kami. Kapag pinakawalan mo kami at nailigtas namin ang buhay ng mga tao, para ka na rin naging bayani. Talaga po, magiging bayani rin po ako kagaya ni Jose Rizal. Emyo, kanya ba talaga kapatid mo? Palatanong? Oo pati nga pag-utot ko tinatanong niya kung kailan. Oo, magiging kagaya ka ni Rizal. Kaya sige na Bimbo, pakawalan mo na kami. Kasi yung aswang malapit na rito. Sige po. Kinuha na ni Bimbo ang itak. Inuno niyang tanggalin ang tali ko sa kamay. Pagkatapos ay ako na rin ang nagtanggal ng pagkakagapos ni Temyo at Romano. Palabas na sana kami ng malaking bakuran ni Mang Dorito. Ang kaso nga lang, bigla na lang lumitaw si Magdalena. Duguan ang buong katawan niya. May hawak-hawak pa siyang parang laman ng tao. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Nakatingin siya sa amin. Aswang, siya yung aswang na kinukwento ni Mang Pepe. Kamukha niya. Magda, makinig ka. Hindi kami ang kaaway mo. Hindi ka namin pinagtaksilan. Wala kaming alam na gagawin ni Mang Dorito yun. Kaya sana maintindihan mo kami. Pare-pareho lang kayo. Mga manloloko, mapanlin lang. Hindi ko nahahayaan ang sarili kong magtiwala pa sa mga kagaya nyo. Sandali lang naman. Hindi nga kami ang kaaway mo rito, Magdalena.